Sa nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang pag-aaral ni Hansen ng Ghost Hunt. At ngayon naman subaybayan natin ang panibagong hamon sa buhay ni Hansen. Sa kanyang silid sa Steel Armor Shelter, ang primitibong halimaw na may tanso ang mga ngipin ay naging isang mutant na nilalang. Nagpasya si Hansen na hayaan itong patuloy na mag-evolve bilang isang sacred blood na nilalang. Sa gate ng kanlungan, wala na hanggang ng Son of Heaven. Mahigit kalahating buwan nang umalis si Hansen sa God's Sanctuary, kaya hindi na nakita si Dollar. Hindi sila masyadong matyaga, kaya umalis na lang sila. Sa katunayan, alam na ni Son of Heaven na walang silbi ang pagbabantay sa gate dahil hindi nila alam kung ano talaga ang hitsura ni Dollar. Kaya kahit na maglakad siya sa harap nila, hindi pa rin nila siya makikilala. Umalis si Hansenador sa kanlungan at pumasok sa bundok, handang maghanap ng isang liblib na lugar upang manghuli. Pagkatapos pumasok sa malalim na kagubatan, naging bihira ang mga bakas ng tao. Tinawag ni Hansen ang kanyang baluti nang siya ay nag-iisa at nagpatuloy sa pag-akyat sa bundok. Hindi na pinansin ni Hansen ang paghabol sa mga karaniwang nilalang. Pinalalayas na lang niya ang mga ito o hindi na lang pinapansin. At interesado na lang siya sa pagkuha ng mga bihirang primitibong nilalang para sa pagkain. Ngayon, naabot na ni Hansen ang pinakamataas na antas ng ordinaryong Geno points at may higit sa 80 primitive Geno points, kaya hindi na niya talaga kailangan ang mga karaniwang nakikita na primitive na nilalang. Ngayon, ang talagang kailangan niya ay mutant at sacred blood Geno points. Gusto ni Hansen na kumpletuhin ang kanyang ebolusyon na may lahat ng 4 na uri ng Geno points na maxed out. Napakabagal nito kung gagamitin lamang niya ang itim na kristal para dito. Para sa mga primitibong nilalang, hindi ko na kailangang manghuli. Ang mutant beast soul na nakuha ko mula kay Qin Zuan ay isang alaga. Dapat nitong mapatay ang ilang mga primitibong nilalang kung ito'y tatawagan. Tumingin si Hansenador sa kaluluwa ng halimaw na may anyong itim na pusa na nakuha niya mula sa panggigipit. Uri ng kaluluwa ng halimaw ng mutant na 3 mata na pusa, alaga. Tinawag ni Hansenador ang mutant na 3 mata na pusa, at isang maliit na itim na kuting na kasing laki ng kanyang palad ang lumitaw. Nagpupunas ito sa paa ni Hansenador na para bang isang normal na pusa na may maliit na katawan at malalaking mata. Kayang pumatay ng ganitong kaliit na bagay ang mga nilalang na iyon. Kinuha ni Hansenador ito upang tingnan, hindi kumbinsido na ang isang cute na bagay na ito ay may malaking lakas. Pero naisip niya, hindi naman mahalaga ang laki. Dahil ito ay isang mutant beast soul, tiyak na kaya nitong manghuli ng mga primitibong nilalang. Nakita niya may ilang primitibong halimaw na may tatsulok na kaliskis na naglalakad-lakad malapit, inutusan niya ang pusa, pumatay ka ng halimaw na may tatsulok na kaliskis. Umiyak ang maliit na pusa at nag-ipon ng lakas ng loob upang tumakbo patungo sa halimaw na may tatsulok na kaliskis, kinagat ito sa buntot. Ang halimaw na may tatsulok na kaliskis ay nag-atubili at lumingon pabalik sa pusa. Itinaas ang buntot nito, saka pinagsalitaan ng triangular scaled na halimaw ang pusa na parang isang basketball. Sumigaw ang mutant na pusa na may 3 mata at tumakbo sa likod ng mga paa ni Hansenador, nanginginig. Niloko niya ako. Hindi nakapagtataka na hindi man lang siya kumurap nang ibigay niya ito sa akin. Wala itong silbi na kaluluwa ng hayop. Tumingin si Hansen sa pusa na nakatago sa likuran niya na may malalaking mata. Sinubukan pa ni Hansen ng ilang beses, at talagang walang silbi ang pusa, hindi man lang kayang talunin ang pinakamahina na nilalang, isang tansu-piteng na halimaw. Nagtatakbo at tumatakbo, hindi ito mukhang mutant na kaluluwa ng hayop. Bigla, naisip ni Hansen ang uri ng beast soul. Ayon sa kanyang kaalaman, ang mga beast soul na maaaring tawagin upang makipaglaban ng mag-isa ay karaniwang mga mandirigma o mga sakay, habang wala siyang alam tungkol sa mga pet beast soul. Ano ba ang pet beast soul? Hindi lang ito para sa kasiyahan, di ba? Talagang naloko ako ni Qin Zuan. Anong gagawin ko dito? Nagsimulang bumagsak ang puso ni Hansen, at pinatay niya ang halimaw na may tanso ng ngipin na humahabol sa pusa. Nang malapit na niyang dalhin ang pusa pabalik, nagsimula itong umiyak sa paligid ng katawan ng halimaw na may pangil na tanso habang umaagos ang laway nito. Go ahead. Hansen tiningnan ang mutant na pusa na may 3 mata nang may pag-usisa. Ang mga normal na fighter beast souls at mount beast souls ay hindi kailangang kumain, at maaari silang makabawi sa isang vacuum kapag nasugatan. Matanggap ang pag-aproba mula kay Hansen, nagmadali ang pusa sa bangkay at nagsimulang kumagit, ngunit malinaw na hindi sapat ang talas ng mga ngipin at kuko nito upang mapunit ang balat. Nalulumbay, inalis ni Hansen ang balat, hiniwa ang laman gamit ang isang pangukit at pinakain ito sa pusa. At ang maliit na bagay na ito ay talagang mahilig kumain.
Ang halimaw na may tanso ng ngipin ay hindi bababa sa 2 beses ang laki nito at nagawa nitong kainin ang lahat ng laman. Nakabulagta sa lupa na may busog na tiyan, halos hindi makagalaw ang pusa at halos nag-aalala na si Hansen para dito. Walang magawa kundi umiling, kinuha ni Hansen ang pusa at nagpasya na pag-aralan ang paggamit ng Pet Beast Soul sa Skynet pag-uwi niya. Ang mga mutant na nilalang ay hindi madaling matagpuan. Si Hansen ay nasa bundok ng mahigit kalahating buwan at hindi siya nakatagpo ng anumang mutant na nilalang. Nakakita siya ng maraming mga primitibong nilalang na bago sa kanya at ngayon ay mayroon na siyang higit sa 70 primitive genopoints. Ang pangangaso mag-isa sa bundok ay medyo nakakabato, kaya't tinatawag ni Hansen ang pusa para maglaro at pakainin para sa kasiyahan kapag siya ay nagpapahinga. Ang proteksyon mula sa itim na salagubang na baluti ay pinahintulutan siyang magsanay ng ghost hunt kahit na kapag nangangaso ng mga primitibong nilalang. Bagaman hindi pa siya bihasa dito, napansin niya ang mga kalakasan ng sining pandigma na ito, lalo na sa pakikipagbuno. Napakadali nitong gamitin, at kayang incapacitate ang mga nilalang sa maikling panahon. Gayunpaman, ang malapitang laban ay maaaring mapanganib, at may ilang pagkakataon na gumamit siya ng maling galaw at maaaring mapatay ng mga nilalang. Sa loob ng mahigit 1 buwan sa bundok, hindi siya nakakita ng kahit isang mutant na nilalang, habang marami siyang progreso sa paggamit ng ghost hunt. Pagkatapos, hindi na kailangang umasa ni Hansen sa kanyang baluti kapag nangangaso ng mga primitibong nilalang. Isa sa pinakamalaking nakuha niya ay naabot na niya ang pinakamataas na antas ng primitive genopoints. Nang isipin na ilang buwan na ang nakalipas ay nahihirapan siyang makakuha ng mga ordinaryong genopoints, bigla siyang napasaya at nagsimula siyang mag-alab ng apoy at mag-ihaw ng karne. Tulong! Tulong! Habang nagbabarbecue si Hansen kasama ang mutant na 3 mata na pusa na tinawag niyang Meowth, nakita niya ang isang lalaking may gusot-gusot na damit na tumatakbo patungo sa kanya, humihingi ng tulong. Agad siyang tumayo at tumingin doon. Sa isang sulyap lang, iniwan ni Hansen ang karne sa lupa, kinuha si Meowth at nagsimulang tumakbo. Kaibigan, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng pera, kahit gaano karami gusto mo, sigaw ng lalaki habang tumatakbo. Pwede mong itago ang pera mo. Hindi lumingon si Hansen at tumakbo ng desperado. Kailangan mo munang mabuhay para makagastos ng pera, at may hindi bababa sa 100 mammo beasts na humahabol sa kanya. Bagaman ang mga mammo beasts ay mga primitibong nilalang lamang, bawat isa sa kanila ay tumitimbang ng higit sa 12 tonelada at may pinakamakapal na balat. Kung tamaan o matapakan siya ng isa, malamang na mababasag ang kanyang mga internal na organ kahit na may armor siya, lalo na't napakarami nila. Kahit na narito sina Qin Zuan, anak ng langit at Fist Guy, tatakbo sila sa ilalim ng ganitong mga kalagayan. Kaibigan, huwag masyadong mabilis. Tulungan mo ako at pasasalamatan kita. Sa likuran ni Hansen, hingal na hingal ang lalaki. Nasa panganib din ako. Magdasal ka na lang. Matapos tumakbo ng ilang sandali, nakita ni Hansen ang isang bangin sa harap niya na may mga berdeng baging na nakabitin, hinawakan ng isang baging at nagsimulang umakyat. Ang mga benepisyo ng nakuha ng mga genopoints at pagsasanay sa ghost hunt ay lumalabas na. Si Hansen ay nasa ere na may kaunting pag-akyat at tumalon sa isang malaking platapormang bato na umaabot mula sa bangin. Nang makita ng lalaki si Hansen na umaakyat, tumakbo rin siya at gustong sumunod dito. Ang lalaki ay alinman sa sobrang mahina o sobrang pagod, kaya siya ay nadulas pababa pagkatapos ng ilang subok. Kaibigan, tulungan mo ako. Sa distansyang wala pang 30 talampakan mula sa kanya ang mammo beast, malapit nang sumigaw ang lalaki. Hold on. Hinawakan ni Hansen ang baging na hawak ng lalaki at nagsimulang hilahin ng malakas. Masayang masaya, umakyat ang lalaki gamit ang kanyang mga kamay at paa, sinasamantala ang lakas ni Hansen. Nang siya ay 30 talampakan mula sa lupa, narinig niya ang mga mammo beast na tumatakbo patungo sa bangin. Si Hansen at ang lalaki ay nakaramdam na tila ang mga bundok ay nanginginig. Sa pamamagitan ng paghila at pag-akyat, ang lalaki ay sa wakas nakarating sa plataporma. Pagdating sa plataporma, humiga ang lalaki na parang paralitiko, habang mabigat ang paghinga, hindi makapagsalita. Kaibigan, ano bang ginawa mo sa kanila? Tanaw ni Hansen ang mga mammo beasts na nagbabanggaan. Hindi sila umalis kahit na bumangon na sila, umuungal sa plataporma. Pero hindi sila makakyat dahil mas malalaki pa sila kaysa sa mga elepante. Huwag mo nang banggitin. Pinakamasamang swerte kailanman. Pinakalma ng lalaki. Huwag mo nang banggitin. Pinakamasamang swerte kailanman. Kumalma ang lalaki, kumuha ng pakete ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, sinindihan ang isa at inaalok ito kay Hansen. Iniligtas mo ang buhay ko at ako, si Lin Beifeng, ay palaging mag-aalala.
Ipapakita ko ang aking pasasalamat pagkatapos bumalik sa kanlungan. Mas mabuti kung cash. Tumingin si Hansen sa sigarilyo at alam niyang mayaman ang lalaki. Ang isang pakete ng Schwarzwald na sigarilyo ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 at wala nang dahilan para magpakumbaba sa ganitong kayamang tao. Kaibigan, anong pangalan mo? Inihagis ni Lin Beifeng ang isang lighter kay Hansen. Hansen. Nahuli ni Han. Senador ang lighter at sinindihan ang sigarilyo. Gawa mula sa tabako na ginawa sa Schwarzwald, ang mga sigarilyo ay walang masamang epekto sa katawan at lalo na nakakapresko. Para sa mga nagbabantay ng kanilang buhay sa santuwaryo ng Diyos, ang mga sigarilyong Schwarzwald ay tiyak na ipinadala ng langit. Senador, magtiwala ka sa akin, kapag bumalik tayo sa kanlungan, maaari mong kunin ang kahit gaano karaming pera na gusto mo. Ang mga problemang maaaring masolusyonan ng pera ay hindi problema para sa akin. Nag-usap sila ng kaunti, at naintindihan ni Hansen kung ano ang nangyari. Si Lin Beifeng ay hindi lamang mayaman, kundi sobrang yaman. Maswerte rin siya na naitalaga sa isang kanlungan kung saan mayroon siyang mga napakalapit na kakilala. Kaya bumili siya ng napakaraming kaluluwa ng mutant na mga halimaw, armor, armas, mga kabayo, mga mandirigma, at iba pa. Nag-hire din siya ng grupo ng mga tao para makipagsapalaran kasama siya, na nagnanais na manghuli ng isang nilalang na may banal na dugo. Sa kanyang malaking swerte, nahulingan nila ang isang nilalang na may banal na dugo, ngunit ang nangyari pagkatapos ay hindi naging maswerte. Ang mga taong kanyang tinawagan ay namatay o tumakas, at siya ay tumakbo patungo sa bundok. Matapos ang lahat ng uri ng panganib, nakaligtas siya, ngunit nawala ang halos lahat ng kaluluwa ng halimaw na binili niya. Kung hindi dahil kay Hansen, mapapatay na siya ng mga mammoth beasts. Hansen, gaano kalayo ang glory shelter natin mula dito? Tanong ni Lin Beifeng. Iyan ang iyong glory shelter. Tumawa si Hansen. Lin Beifeng ay nagulat. Hansen, nagbibiro ka ba? Galing ako sa Steel Armor Shelter, at aabutin ng 2 linggo para makabalik doon. #T. Nasa saklaw na ako ng ibang kanlungan. Labis na nalungkot si Lin Beifeng. May mga kaibigan siya sa Glory Shelter, at madali lang para sa kanya na bumili ng laman at kaluluwa ng mga hayop. Ngunit malamang na walang nakakakilala sa kanya sa ibang kanlungan, kaya kahit na may pera siya, mahirap pa ring bumili ng mga advanced na laman at kaluluwa ng hayop. Hoy! Anong ginawa mo sa mga mammoth beasts? Ang tigas ng ulo nila. Muling tumingin si Hansen sa ibaba at nandoon pa rin ang mga mammoth beasts, umaatungal at nakatayo sa kanilang mga likod na paa, sinusubukang umakyat sa batong plataporma. Naglalakad ako at nagutom. Kaya nakita ko ang isang batang mammoth beast na nagpapastol, at sabi ni Lin Beifeng nang may hinanakit. Masama ang nangyari. Mukhang natrap tayo dito ng ilang panahon, kaya bago sila umalis, magpakabait tayo sa isa't isa. Tumawa si Hansen. Oo, gawin natin iyon. Ngumiti si Lin Beifeng ng kaaya-aya at lumapit kay Hansen. Hansen, sobrang uhaw ko. Pwede bang uminom mula sa iyong supot ng tubig? 10,000 bawat tasa, sabi ni Hansen, pinapikit ang kanyang mga mata. #T. Ano nangyari sa pagiging mabait? Sigaw ni Lin Beifeng. Ikaw ang nagbabayad, ako ang nagbebenta. Hindi ba't maganda iyon? Pero masyadong mahal ang tubig mo. Mas mahal pa ito kaysa tubig mula sa Planet Snow Spring. At ang 10,000 ay makakabili ng ilang bote noon. Hindi ito maaaring tubig mula sa Planet Snow Spring, sabi ni Lin Beifeng habang sumulyap sa bag ng tubig ni Han Senador. Kahit na tubig lang ito mula sa isang lawa, hindi natin alam kung gaano tayo katagal makakulong dito. Ang tubig ay buhay sa puntong ito, at mamamatay tayo sa loob ng 1 linggo kung walang tubig. At iniisip mo bang hindi ito sulit? Ngumiti si Hansen. May halaga ito, pero nawala ang wallet ko sa daan. Pwede mo ba akong bigyan ng credit at babayaran ko ng doble pagdating natin sa silungan, sabi ni Lin Beifeng. Hindi tayo magkakilala, at may utang ka pang bayad para sa pagligtas sa buhay. At ngayon gusto mo pang umutang ng tubig. Ang hirap naman nito para sa akin. Hansen ay mukhang naguguluhan. Triple, hindi, quadruple. Deal. Kinuha ni Hansen ang sarili niyang tasa at ibinuhos kay Lin Beifeng ang isang tasa ng tubig. Ininom ni Lin Beifeng ang tubig sa isang lagok at ibinalik ang walang lamang tasa ng 3 beses para humingi ng higit pang tubig. Iyan na ang lahat para sa araw na ito. Wala na akong gaanong tubig at kailangan kong magtipid. Hindi pa natin alam kung kailan aalis ang mga mammoth beasts. Inilagay ni Hansen ang bag ng tubig nang humingi si Lin Beifeng ng tubig sa ika-4 na pagkakataon.
Senador, ang lakas mo, ang tapang mo, at ang galing mo na makapanghuli mag-isa sa kalaliman ng bundok. Ano ba ang gusto mo? Inirapan ni Hansen. Lumapit si Lin Beifeng kay Hansen at sinabi, Hansen, ganap na nasira ang aking beast soul sa daan papunta rito. Ngayon, pakiramdam ko'y sobrang insecure ako dahil wala akong beast soul. Mayroon ka bang extrang beast souls na maibebenta? Pagdating sa mga kaluluwa ng hayop, nakapatay na si Hansen ng ilang mga primitibong hayop nitong mga nakaraang araw ngunit wala siyang nakuha na kaluluwa ng hayop. Baka naubos na ang kanyang swerte sa dalawang Sacred Blood Beast Souls na nakuha niya. Walang kaluluwa ng halimaw. Gusto mo ng ilang primitibong karne? Oo, syempre. 10,000 bawat piraso. Hansen, napakaliit naman nito. Nakatrap sa batong plataporma ng 8 araw, hindi pa rin nila nararamdaman na aalis ang mga mammo beasts. Hindi na tayo makapaghintay pa. Kailangan nating makahanap ng paraan para makaalis, seryosong sinabi ni Hansen kay Lin Beifeng. Mayroon pa tayong kaunting pagkain at tubig. Maghintay tayo. At baka ang Cowen ay malapit ng umatras. May natitirang takot si Lin Beifeng tungkol sa mga mammo beasts. Mayroon pa tayong tubig at pagkain, pati na rin lakas. Kapag naubos na ang lahat, wala na tayong pag-asa, sabi ni Hansen. Pero paano ito posible sa ganitong Cowen? Lin Beifeng na may hinanakit. Kaya kailangan nating umakyat. Itinuro ni Hansen ang bangin sa itaas. Tumingin si Lin Beifeng sa bangin na nakatayo ng tuwid hanggang sa mga ulap at biglang nanginig, kaya ba natin ito gawin? Kailangan natin. Mas mabuti na ito kaysa maghintay na mamatay, at hindi na natin kailangang umakyat pa. Kung makakakyat tayo ng kaunti at makahanap ng lugar na mapagtatagwang, makakalakad lang tayo at bababa sa kabila ng bangin, sabi ni Hansen. Hansen, sumasang-ayon ako, mabilis na sinabi ni Lin Beifeng. Magaling. Magsisimula na tayong umakyat gamit ang mga baging. Kinuha ni Hansen ang isang baging, siniguro niyang matibay ito at nagsimulang umakyat. Hansen, ang ganda ng katawan mo. Siguradong puno ka na ng mutant geno points. Tumigil sa pag-akyat si Lin Beifeng dahil sobrang sakit na ng kanyang mga braso, habang si Hansen ay patuloy pa ring mabilis na umaakyat. Tiisin mo lang. May isang bato na nakausli doon sa itaas, at doon tayo pwedeng magpahinga. Tumingin si Hansen kay Lin Beifeng. Hansen, hindi ko kaya. Balik na lang tayo. Ikaw dito ka lang. Ako na ang mauuna at hihilahin kita pataas gamit ang baging. Sinimulan ni Hansen na umakyat gamit ang lahat ng 4 na paa, at sobrang bilis niya na para bang naglalakad siya sa lupa, na nagulat si Lin Beifeng. Medyo natagalan si Hansen bago niya naabot ang bato at ginamit ang baging para hilahin si Lin Beifeng pataas. Ang bato ay kasing laki ng isang mesa. Ang dalawa ay nagtipon-tipon sa bato at tumingin sa paligid. Napakabagsik ng bangin at wala ng paraan para umakyat kung hindi dahil sa mga baging, na bahagyang natatakpan lamang ang bahagi ng bangin. Hansen, manatili tayo dito ng 2 araw at baka umalis ang mga mammo beasts kung hindi nila tayo makita. Ang bangin ay napakatarik at hindi ako kasing lakas mo. Talagang hindi ko kayang umakyat, sabi ni Lin Beifeng nang may pag-aalala. Well, magpahinga ka na lang dito, at titingnan ko kung may daan palabas. Kung meron, babalik ako para sayo. Kung wala, maghihintay na lang tayo na umalis ang mga mammo beasts, sabi ni Han Senador at tumayo upang umakyat. Hansen, hindi mo ako iiwan. Lin Beifeng hinawakan ang damit ni Han Senador parang isang batang babae. Huwag kang mag-alala. Paano kita iiwanan ang dami mong utang sa akin? Hinaplos ni Hansen si Lin Beifeng sa balikat at umakyat. Dahil nag-aral siya ng ghost hunt, si Hansen ay partikular na magaling sa pag-akyat. Dahil mas malakas na siya ngayon, hindi rin ito masyadong mahirap para sa kanya. Umakyat si Hansen ng ilang daang talampakan at wala pa ring ibang nakita kundi ang bangin. Ang mga baging ay patuloy na umaakyat at nagtataka siya kung nasaan ang kanilang mga ugat. Medyo napapagod si Hansen at iniisip niyang bumaba. Ngunit sa isang sulyap parang may isang bato na nakabakat sa itaas niya. Aakyat ako sa itaas na bato at titingnan ko. Kung wala talagang daan palabas, bababa na lang ako para kumain at uminom. Baka makaiwas tayo sa mga mammo beasts, nagpasya si Hansen at patuloy na umakyat. Mas malayo at mas malaki ang bato kaysa sa inaasahan ni Han Senador. Kalahati ito ng laki ng isang basketball court. Nang umakyat siya sa bato, biglang lumaki ang mga mata ni Hansen. Sa bato ay may isang pugad na gawa sa mga sanga ng puno at mga baging. Mukha itong isang malaking pugad ng salagubang, halos sumasakop sa kalahating bahagi ng bato. Isang itlog na hindi bababa sa 3 talampakan ng taas ang nakahiga sa pugad. Wow! Ang laki ng itlog!
Gaano kaya kalaki ang nilalang na naglatag nito? Nanginginig si Hansen. Ang nilalang ay wala dito ngayon, ngunit hindi siya naglakas loob na isipin kung ano ang mangyayari kung ito ay bumalik. Ang pagiging malaki ay hindi nangangahulugang ito ay advanced. Ang mga Mamo Beasts ay malalaki ngunit simpleng mga primitibong nilalang lamang. Gayunpaman, ang kakayahang gumawa ng pugad at maglatag ng itlog sa bangin ay nagpapatunay na ang nilalang na ito ay hindi pangkaraniwang nilalang. Malamang na ito ay isang nilalang na may banal na dugo. Kung ang itlog ay pagmamayari ng isang nilalang na may banal na dugo, ayaw ni Hansen na mapalampas ito. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nilapitan ni Hansen ang itlog at ginupit ang isang butas sa shell ng itlog gamit ang dulo ng kanyang pang-ukit. Kumuha ng sipit mula sa kanyang bulsa, ipinasok niya ito sa butas at sinimulang sipsipin. Bigla na lang napuno ng matamis na katas ang bibig ni Hansen. Kinain ang itlog ng sagradong buhok na nilalang na Stormbird. Walang nakuha na sagradong Geno Point. Bagaman walang nakuha na Sacred Blood Geno Point, ang katotohanang ang itlog ay talagang isang Sacred Blood na nilalang ay nagdulot ng kasiyahan kay Hansen. Napakalaking itlog iyon na may pinakamaraming 10 Sacred Geno Points lamang, kaya hindi siya nagulat na wala siyang nakuha kahit isang punto sa isang kagat lamang. At mayroon na siyang ilang Sacred Geno Points at hindi niya makukuha ang lahat ng 10 puntos, kaya maaari lamang siyang makakuha ng 6 o 7 kung swertehin siya. Ngunit napakahirap makakuha ng mga Sacred Geno Points kaya kahit kaunti lang ay makakatulong na. Si Hansen ay desperadong sinisipsip ang likido gamit ang straw na ginamit niya sa pag-inom mula sa kanyang supot ng tubig nang siya ay nagtatago mula sa mga nilalang na hindi na niya kailangang gumalaw. Hindi inaasahang kapakipakinabang din ito para sa pagsipsip ng katas ng itlog. Ang itlog ay sobrang laki na nang marinig ni Hansen ang senyales na nakakakuha siya ng isang banal na Geno Point, sobrang busog na siya at hindi na siya makainom pa. Inilabas ni Hansenador ang straw, at pagkatapos ay tinakpan ang butas ng putik. Ibinalik ang straw, bumaba siya gamit ang bagging. Hansen, bakit ang tagal mo? May paraan ba palabas? Nang makita ni Hansenador na bumababa mula sa itaas, agad na nagtanong si Lin Beifeng na labis na nag-aalala, sa isang mababang boses upang hindi mag-alala ang mga Mamo Beast sa ibaba. Hindi. Kasing tirek ito ng salamin, at wala tayong mapupuntahan. Nilinggan ni Hansen ang kanyang ulo. Kung ganoon, wala na tayong ibang pagpipilian kundi maghintay na umalis ang kawan, sabi ni Lin Beifeng nang may pagkadismaya. Ayos lang. Mayroon pa tayong natirang pagkain at tubig. Talagang nagtatagal na si Hansen ngayon dahil hindi niya maubos ang pag-inom ng hilaw na itlog sa lalong madaling panahon, at hindi siya aalis bago iyon. Nagtipon-tipon sila sa bato upang magpalipis ng gabi, at kinabukasan umakyat si Hansen upang kumain ng higit pang itlog. Tiniyak niyang walang nilalang sa pugad bago siya umakyat at binasag ang selyo upang uminom mula sa itlog. Hansen, bakit ka umaakyat ulit? Nagtataka si Lin Beifeng nang bumaba si Hansen. May mga nilalang may banal na dugo sa itaas, at nagkakaroon ako ng piging doon. Gusto mo bang sumama? Tumawa si Hansen. Pwede mo nang itago. Tumingin si Lin Beifeng sa kanya at hindi naniwala sa kahit isang salita niya. Kahit na may mga nilalang na may banal na dugo, mas malamang na maging pagkain sila ni Hansen. Araw-araw umakyat si Hansen para magnakaw ng kaunting katas ng itlog at hindi kailanman nakatagpo ng nilalang na may banal na dugo na bumabalik sa pugad. Inisip ni Hansenador na maaaring nahuli na ang mga magulang ng itlog. Pero para maging ligtas, tuwing natatapos na siyang uminom mula sa itlog, babalik siya sa kinaroroonan ni Lin Beifeng sa halip na manatili sa loob ng pugad. Inisip lang ni Lin Beifeng na umaakyat si Hansen para makahanap ng paraan. Nang nakapaghintay sila ng 2 o 3 araw, tumingin si Lin Beifeng pababa, at dahil sa ulap hindi siya sigurado kung umalis na ang mga Mamo Beasts. Hansen, paano kung bumaba tayo ng kaunti at tingnan kung umalis na sila? Hindi na kayang tiisin ni Lin Beifeng ang init sa araw at lamig sa gabi sa bangin. Maghintay tayo ng 2 araw pa para maging ligtas. Kung makita nila tayo ngayon at bantayan ang lugar ng 1 pang linggo, mauubos ang pagkain natin. Mas mataas ang Geno Points ni Hansen, kaya narinig niya ang pag-alis ng mga Mamo Beasts noong nakaraang gabi. Pero ayaw niyang umalis ngayon dahil hindi pa niya natatapos ang itlog. Lin Beifeng ay nakaramdam na ito ay makatuwiran, kaya't nagpatuloy siya. Gayunpaman, pagkatapos ng 2 araw, nakita pa rin ni Lin Beifeng si Hansen na ginagawa ang kanyang pang-araw-araw na pag-akyat. Ang mga baging ay bahagyang natatakpan lamang, at kung si Hansen ay nag-iimbestiga lamang ng daan, dapat ay tapos na siya doon, kaya bakit siya patuloy na umaakyat? Ano ba iyon? Nagtataka si Lin Beifeng, ngunit hindi pa rin siya naniniwala na maaaring may mga nilalang na may banal na dugo.
Hansen, bakit ka umaakyat araw-araw? Hindi napigil ang tanungin ni Lin Beifeng. Sabi ko na sa'yo, may mga nilalang na may banal na dugo, at aakyat ako para kumain, sagot ni Hansen. Dadalhin mo ba ako? Hindi naniwala si Lin Beifeng sa mga sinabi ni Hansen pero labis siyang nag-curious. Okay. Ngumiti si Hansen, hinawakan ng isang baging at nagsimulang umakyat. Sinundan siya ni Lin Beifeng pataas, pero sobrang hina niya kaya huminto siya sa kalagitnaan at nagtanong, Hansen, kailangan ko ng huminto. Saan ka pupunta? Malapit na tayo. Maghintay ka dito at hihilahin kita pataas. Umakyat si Hansen na parang butiki. Pagkalipas ng kaunti, nakita ni Lin Beifeng ang isang baging na itinapon mula sa itaas. Itinali niya ang sarili sa baging, hiniram niya ang lakas ni Hansen at umakyat. Nang umabot siya sa bato, namangha si Lin Beifeng sa laki ng itlog. Diyos ko, ang laki ng itlog na ito. Ito ba ay sagrado? Oo, ito ay itlog ng nilalang na may banal na dugo. Tumanggaw si Hansen. Grabe, talagang itlog ito ng banal na dugo. Senador, ang galing mo. Labis na nagulat si Lin Beifeng. Sinuntok niya ang itlog at gusto niyang inumin. Iinabot ang kanyang dila at naghintay, hindi nakita ni Lin Beifeng na may lumalabas na katas ng itlog at ilang beses pang binasag, na nagdulot ng malaking butas sa shell ng itlog. Saan ang katas ng itlog? Lin Beifeng na naguguluhan ay tumingin sa loob ng butas na itlog. Ininom ko ito. Commendat si Hansen. Tinag-inom mo ba? Tanong ni Lin Beifeng kay Hansen. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ko sa iyo iyon at inimbitahan kitang sumama sa akin. Akala ko ayaw mong sumama. Iniunat ni Hansen ang kanyang mga kamay. Si Lin Beifeng ay labis na nagsisisi na handa na niyang patayin ang sarili niya noon din. Hansen, wala akong paraan para malaman na nagsasabi ka ng totoo. Sino ang mag-aakalang may sagradong itlog sa bangin? Kung alam ko, pupunta ako, kahit na mabali pa ang lahat ng aking mga kamay at paa. Beifeng, huwag kang mag-alala. Sasabihan kita sa susunod na makakita ako ng sacred blood egg. Ngumiti si Hansen at tinapik siya sa balikat. Hansen, sa susunod na mangyari ang ganitong magagandang bagay, dapat mong tandaan na ipaalam mo sa akin. Hindi problema ang pera, at nangangako akong hindi na ako kailanman tatanggi sa iyo. Naabala si Lin Beifeng. Promise ko. Naglaan si Hansen ng malaking pagsisikap para maitaas siya, para marinig lang ang mga salitang ito mula sa kanya. Ang mga tao tulad ni Lin Beifeng ay magagandang kliyente. Si Lin Beifeng ay bumantong hininga sandali, sinira ang balat ng itlog at dinala ito kasama niya. Gusto niyang tingnan kung makakakuha siya ng ilang banal na Geno points mula rito. Hindi sa loob ng 100 taon, natatawang sabi ni Hansen sa sarili. Pagdating nila sa ilalim ng bangin, umalis na ang mga mammoth beasts, kaya bumalik ang dalawa sa steel armor shelter. Pagdating nila sa tuktok, ngumiti si Hansen at sinabi kay Lin Beifeng, Beifeng, hindi maganda ang reputasyon ko dito, kaya hindi ako papasok kasama mo. Magkikita tayo muli. Mabilis na sinabi ni Lin Beifeng, Hansen, ano bang tingin mo sa akin? Magkasama na tayong dumaan sa kamatayan, at papatayin ko ang sinumang walang galang sa iyo. Okay lang. Kailangan kong umalis at ayaw ko ng gulo. Pumasok ka na lang mag-isa. Hindi naniwala si Hansen sa taong kasing daldal niya, kaya't nagpaalam siya at pumasok sa silungan muna. Ang itlog ng Stormbird ay nagdagdag ng 5 higit pang sacred Geno points kay Hansen, na mas kaunti kaysa sa inaasahan niya, ngunit ito ay isang sorpresa sa sarili nito, kaya't maganda pa rin. Ngayon, si Hansen ay may 18 sacred Geno points. Sayang na hindi siya nakakuha ng Beast Soul mula dito, pero normal lang iyon, dahil ang pagpatay sa 10 nilalang ay hindi pa rin garantiya ng makakakuha ng Beast Soul. Swerte lang si Hansen dati. Panipi. Umalik si Hansen sa kanyang silid, at na-teleport palabas ng God's Sanctuary. Bago siya umalis sa istasyon, isang payat na figure ang hamarang sa kanyang daraanan. Estasyon Master. Ang swerte naman. Hansen ay napabuntong hininga sa loob. Totally niyang nakalimutan ang hindi pagkakaunawaan nila ni Qin Zuan. Sumama ka sa akin, malamig na sabi ni Qin Zuan habang naglalakad patungo sa silid ng labanan. Naiinis siya na nakuha ni Hansen na tamaan siya noong nakaraang pagkakataon at gusto niyang sapakin ito bago niya ito makalimutan. Mikikipaglaban na lang ako sa kanya. Babae lang naman siya, bulong ni Hansen sa sarili. Alam ni Hansen na hindi siya iiwan ni Qin Zuan kahit gaano pa siya magpigil. Kaya hindi na niya iyon gagawin. Halos na niyang master ang Ghost Hunt at magiging maganda kung doon niya ito sanayin sa kanya.
Nang tumayo si Hansen sa harap ni Chin Zuan na nakasuot ng combat suit, hindi siya nag-aksaya ng anumang pagsisikap at sinipa siya gamit ang isang leg sweep. Para kay Hansen, na magaling sa mga palihim na atake, basta wala siyang pagkakataong makalapit ng palihim, tiyak na matatalo siya. Kaya't unang sumugod si Chin Zuan at hindi binigyan si Hansen ng anumang pagkakataon. Ngunit nagkamali pa rin siya ng malaki, hindi pa rin niya seryosong tinutukan si Hansen at hindi siya itinuturing na kalaban. Ang gusto lang niyang gawin ay sipain siya. Kaya hindi niya ginamit kahit kalahati ng kanyang lakas. Sa kanyang isip, siya pa rin ang walang alam na Asfric, isang baguhan na maaaring bunlayan ng sinuman sa kanlungan. Hindi talaga gustong saktan ni Chin Zuan si Hansen, kaya hindi siya masyadong malakas tumama. Pero hindi niya alam na si Hansen ay mayroon ng 18 sacred Geno points at nag-aaral ng Jad Escan. Bagaman hindi siya kasing fit niya, hindi rin naman malaki ang agwat sa pagitan nila. Nang makita ang kanyang leg sweep, lumipat si Hansen sa isang lugar na hindi maabot ni Chin Zuan at pinilipit ang kanyang binti gamit ang kanyang mga braso. Agad siyang nawalan ng balanse at nahulog sa lupa. Agad na pinindot ni Hansen ang sarili niya sa kanya at pinigilan ang kanyang mga braso at binti. Hindi inasahan ni Chin Zuan ang mga ganitong liksi mula sa kanya, at nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, nahuli na siya at hindi na makaalis. Naramdaman niya ang galit at kahihiyan, lumaban siya ngunit nabigo dahil sa matatalinong teknik ni Ghost Hunt. Kung lalabanan niya ng buong lakas, maaring ma-dislocate o mabali ang kanyang mga braso. Nakapagtago si Hansen, namula siya at hindi pa rin makapaniwala na nahuli siya ni Han Senador sa unang galaw pa lang. Gusto niyang turuan siya ng leksyon, at lahat ay nagkamali. Estasyonero, nanalo ba ako? Lihim na natuwa si Hansen. Hindi ko inasahan na magiging epektibo ang turo ng Old Devil. Natalo ko pa si Chin Zuan. Hinding-hindi ka mananalo. Nagalit si Chin Zuan at tumangging sumuko. Kung ibang tao lang, baka okay lang. Pero para sa kasuklam-suklam na Asfric na ito, hindi siya magpapaubaya. Chin Zuan ay umatungal at nagbago ng anyo sa isang gintong leon na mas mataas pa sa isang tao. Si Hansen ay agad na nahadges mula sa kanya, at ang leon ay bumaba sa kanya. Foul! Pumayag tayo na huwag gumamit ng anumang kaluluwa ng hayop, mabilis na sigaw ni Han Senador. Tumigil si Chin Zuan habang papalapit na ang kanyang paa ng leon sa kanya. Nangako siya noong nakaraang pagkakataon na hindi niya gagamitin ang mga kaluluwa ng hayop. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, lubos niyang nakalimutan ito. Okay, walang beast souls. Lihim na namula si Chin Zuan, kinuha ang kanyang beast soul at naglunsad ng atake gamit ang kanyang kamao. Hindi pa ganap na master ni Hansen ang Ghost Hunt, at ang kanyang kalakasan at karanasan ay kulang kumpara kay Chin Zuan. Bagaman nakalaban siya ng higit sa 20 galaw mula sa kanya, natalo pa rin siya. Wala nang sinabi si Chin Zuan at umiwas. Sa katunayan, nahihiya siya dahil kung hindi niya ginamit ang kanyang Beast Soul, hindi niya sana natanggalan si Hansen. Kaya, talo na siya sa sandaling iyon. Hindi pa rin ako sapat na malakas. Ang mga Geno points at kasanayan ko sa laban ay hindi man lang umabot sa kanya. Alam ni Hansen na hindi niya kayang makahabol sa pinakamahusay sa Steel Armor Shelter sa ganitong maikling panahon, kahit na medyo nadismaya siya na hindi niya man lang makuha ang 30 galaw mula sa kanya. Si Chin Zuan ay namumula pa rin pagkatapos maligo. Talagang nahihiya siya na naligay siya sa ganitong mahirap na sitwasyon ng Asfric. May mali. Bagaman hindi masama ang kanyang mga kasanayan sa pakikipagbuno, hindi niya ako mapipigilan kung wala siyang mahusay na pisikal na kondisyon. Paano siya nakakuha ng napakaraming Geno points? Naisip ni Chin Zuan bigla. Mabilis niyang tinawag ang datos na nakolekta sa combat suit ni Hansen. Pinagkagat ni Chin Zuan ang kanyang mga labi at nagmura ng mapait, yung Torrent Atom yon, tiyak na puno na ang kanyang mutant Geno points. Nagpakababo siya para hindi ko siya mapansin. Tarantado, hindi kita patatawarin. Mula noon tuwing dumadaan si Hansen sa teleport station, lagi siyang tinatawag ni Chin Zuan na pumasok sa combat room. Masaya si Hansen na sumunod. Ang mga kasanayan sa pakikipagbuno tulad ng Ghost Hunt ay talagang nangangailangan ng maraming pagsasanay, at sa isang kasamang tagapagsanay na kasing galing ni Chin Zuan, hindi niya talaga maasa ang kanyang mga teknik. Ang ilang sakit ay wala kumpara sa kanyang pakinabang. Kung hindi dahil kay Chin Zuan, si Hansen ay maaari lamang mag-practice kapag may panganib sa kanyang buhay, na mas mapanganib pa kaysa sa kanyang mga laban sa kanya. Siyempre, maingat si Hansen upang hindi niya mapansin na ginagamit siya nito. Tuwing gagawin niyang inis siya ng sadya para patuloy siyang tawagin sa combat room. Maraming beses nang inisar ni Chin Zuan si Han Senador pero hindi pa rin siya nakakabawi.
Tuwing nakikita niya ang ngiti sa mukha nito, nagagalit siya at may urge na sapakin ito. Halos naging ugali na niya ito. Ang halimaw na may ngiping tanso na pinakain ni Hansen ay naging kulay lila at lumaki ang sukat 2 buwan matapos itong maging mutant na nilalang. Kung makakaakyat pa ako sa mundo, nakasalalay lahat sa iyo. Mangyaring maging isang banal na nilalang kaagad. Tumingin si Hansen sa kulay lilang balat nito at naisip na panahon na. Batay sa sitwasyon, aabot ng mga 3 buwan para ang isang mutant na nilalang ay maging isang banal na nilalang. Ang panahong ito ay hindi masyadong mahaba o masyadong maikli. Halos imposibleng makapanghuli ng isang nilalang na may banal na dugo ang karamihan sa mga tao sa loob lamang ng 3 buwan. Kahit si Qin Zuan ay maaaring hindi makapanghuli ng isang nilalang na may banal na dugo sa loob ng 1 taon. Ngayon, sa tulong ng itim na kristal na ito, makakakuha si Hansen ng isang buong nilalang na may banal na dugo tuwing 3 buwan, na talagang kamangha-mangha. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras, at madali akong makaka-evolve na may lahat ng 4 na uri ng Geno Points na puno. Sa panahong iyon, tiyak na makakamit ko ang titulong aristocrat ng banal na dugo. Si Hansen ay nasa sabik. Hindi niya nakita si Qin Zuan sa istasyon ng teleport sa kanyang pag-uwi. Maaaring napagod na siya sa larong ito o abala lang talaga. Sa labas ng istasyon, nakita niya ang isang babae na nakatayo sa tabi ng kalsada at huminto sa paglalakad. Si Zhu Shi iyon, ang batang lumaki kasama sina Zhang Danfeng at siya. Si Zhu Shi ay mula sa isang pamilyang may isang magulang at ang kanyang ina ang nagpalaki sa kanya sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kumpanya ng ama ni Hansen. Walang sino mang mag-aalaga sa kanya, kaya madalas siyang dinala ng kanyang ina sa trabaho, at palagi silang naglalaro ni Zhang Danfeng at Hansen. Nang maglaon, narinig ni Hansen na buhay pa ang ama ni Zhu Shi at natagpuan niya ang kanyang ina at siya. Pagkatapos ng insidente ng kanyang tatay, wala nang lakas si Hansen na alamin pa ang tungkol sa kanyang pamilya. Pero narinig niya na siya ay isang labas na anak at kinuha lang siya ng kanyang ama pagkatapos mamatay ng kanyang asawa. Hansen. Nakita rin ni Zhu Shi si Hansen at sumigaw. Bakit ka nandito? Tanong ni Hansen, naguguluhan. Hansen, higit 16 na ako at makakapasok na ako sa God's Sanctuary ngayon, sabi ni Zhu Shi na may halong tawa. Ang bilis naman. Nagulat si Hansen. Sa kanyang isip, si Zhu Shi ay isang batang babae pa rin, at ngayon ay kayanan niyang pumasok sa God's Sanctuary. Kakaunti lang ang ilang buwan na mas bata ako sa iyo. Huwag mo akong isipin na isang bata, sabi ni Zhu Shi na may pagkadismaya. Tama nga, ang bilis ng panahon. Sabi ni Hansen habang tinitingnan ang kanyang maayos na katawan at ngumiti. Hindi na siya isang batang babae. Namula si Zhu Shi nang tingnan siya ni Hanzin. Nang malapit na siyang magsalita, narinig nila ang ugong ng isang makina, at nakita nila ang isang batang lalaki na maayos ang pananamit na bumaba mula sa isang pribadong eroplano na nakaparada sa tabi ng kalsada. Ang binata ay mga 20 taong gulang at ang pribadong eroplano na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyon. Ate, sinabi ko na kanina na gamitin ang ating pribadong teleport equipment. Hindi maiiwasan na makatagpo tayo ng mga nakakainis na tao sa teleport station. Hindi man lang tiningnan ng mga kabataan si Hansen at diretso silang pumunta kay Zhu Shi. Kuya, kaibigan ko siya mula pagkabata, mabilis na ipinaliwanag ni Zhu Shi. Well, dapat na tayong umalis. Hindi pinansin ng binata ang kanyang paliwanag, hinawakan ang kanyang kamay at dinala siya sa eroplano. Senador, babalik ako, mahinang sinabi ni Zhu Shi kay Hansen bago siya umalis. Bumalik ang mga kabataan upang batiin si Hansen, ang mga katulad mo ay hindi karapat-dapat maging kaibigan niya. Iwanan mo siya o magsisisi ka. Ikaw ba ang kausap ko? Sulyap ni Hansen sa kanya. Hindi mo ba pinaniniwalaan ang sinabi ko? Biglang humakbang ang binata at mabilis na tinamaan ang ibabang tiyan ni Senador gamit ang tuhod. Napakalapit niya kay Hansen at napakabilis niya. Bigla na lang tumama ang kanyang tuhod kay Hansen. Si Hansen ay mukhang kalmado, ngunit lihim na ngumisi. Walang mas mabuti para sa pakikipagbuno kaysa sa ghost hunt. Kahit si Qin Zuan ay hindi na naglakas loob na lumapit sa akin ngayon. Humilig sa isang tabi, iniiwasan ni Hansen ang kanyang tuhod at ipinatong ang isang binti sa likod ng kanyang binti sa lupa. Hinawakan din ni Senador ang leeg ng binata at hinailan ng mabuti. Bang! Biglang nawala ng balanse ang binata at nahulog sa sahig. Nakahiga sa lupa, tiningnan niya si Hansen na may gulat at nakalimutang bumangon. Hindi niya inasahan na magiging walang silbi ang kanyang suntok, at hindi makapaniwala na nahatak siya pababa ni Hansen. Hansen, anong nangyari? Nang makita ang nangyayari, tumakbo si Zhu Shi mula sa eroplano at mabilis na tinulungan ang binata. Wala, isang ritual lang ito sa pagitan ng mga lalaki.
Gabi na at kailangan ko nang umalis. Magkain tayo minsan. Ngumiti si Hansen, kumaway ng palm at pumunta sa istasyon ng tren. Kapatid, ayos ka lang? Tanong ni Zoshi sa binata. Kakaiba, talagang kakaiba. Sinalubong ng binata si Hansen na umaalis na may kakaibang ngiti. Nang makita ni Zoshi ang ngiti ng binata, bigla siyang nabahala. Kuya, huwag mo siyang asarin. Wala naman siyang masamang intensyon. Kaya niya akong pabagsakin kahit wala siyang masamang intensyon. Kung may masamang intensyon siya, ako bang si Fang Jinky ay mapapatay? Sabi niya habang nakakunot ang mga mata. Kapatid, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagpanik si Zoshi at hindi alam kung paano ipaliwanag. Walang anuman, kapatid. Gaya ng sinabi niya, ito ay isang ritual sa pagitan ng mga lalaki at babalikan ko ang utang na loob. Si Fang Jinky ay nagmamasid ng may panggigilala sa direksyon kung saan pumunta si Hansen. Sa loob ng ilang araw, pakisama mo siya sa hapunan sa bahay. Ano? Tumingin si Zoshi kay Fang Jinky at hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga tainga. Na malayo ang pinupuntahan ni Hansen para manghuli nitong mga araw na ito. Mag-isa siya, kaya maliban na lang kung pupunta siya sa isang lugar na walang gustong puntahan, malamang na hindi siya makakahanap ng mga mutant o sacred blood na nilalang bago pa ang mga gang nina Shinzuan, Son of Heaven o Fist Guy. Pumunta si Hansen sa Skynet at nag-login sa isang forum na tinatawag na Polar Night na ang mga miyembro ay mga tao mula sa iba't ibang planeta na kasalukuyang nahihirapan sa God's Sanctuary. Dito, ang mga tao mula sa parehong kanlungan ay maaaring magpalitan ng impormasyon at pangangailangan. Bagaman ang Alliance ay may katulad na opisyal na site, mas madali para sa mga tao na pumunta sa Polar Night dahil ang kailangan mo lang ay isang username. Sa opisyal na site, kailangan mong magparehistro gamit ang iyong tunay na pagkakakilanlan, ayaw ipaalam ni Hansen ang kanyang pagkakakilanlan, kaya't pumunta siya sa seksyon ng Steel Armor Shelter, kung saan maraming mga post, mga 1,000 o higit pa bawat araw. Sinuri niya ang mga anunsyo, karamihan sa mga ito ay tungkol sa pagbili o pagbebenta ng impormasyon, at pagkatapos ay may ilan ding impormasyon tungkol sa pag-recruit. Halimbawa, ang mga mayayaman ay gumagastos ng pera para kumuha ng ilang tao mula sa parehong kanlungan upang protektahan o tulungan ang bata. Kamakailan, ang swerte ni Hansen ay hindi maganda. Hindi lamang siya hindi nakahanap ng mga mutual na nilalang o mga nilalang may banal na dugo, kundi hindi rin siya nagtagumpay na makakuha ng anumang kaluluwa ng hayop. Kaya, nagpasya siyang magtrabaho para sa pera, nag-browse si Hansen ng kaunti at nakita ang isang job posting na may magandang sahod. Nagulat siya nang makita niyang si Lin Beifeng ang nag-post nito. Hindi pa nakikita ni Hansen si Lin Beifeng mula nang huli silang magkita. Hindi inaasahan na nag-post din siya sa Steel Armor Shelter. Hindi lamang nagre-recruit si Lin Beifeng ng mga magagaling na tao, kundi nag-aalok din siya ng mga kaluluwa ng hayop at laman ng mga mutant na nilalang. Gusto niya lahat ng magaganda, at handa siyang magbayad para dito. Ang mga taong sumagot sa kanyang thread ay karamihan ay mga tagapanood lamang. Pagkatapos ng lahat, ang mga pangangailangan para sa laman ng mutant na nilalang at kaluluwa ng mga halimaw ay napakataas kaya walang madaling magbenta. Nag-browse si Hansen ng kaunti at lumipat sa ibang mga thread, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang kasiya siyang trabaho, maraming mga kabataan na bagong pasok sa santuwaryo ng Diyos ang naghahanap ng bihasang mangangaso upang tulungan silang patayin ang mga primitibong nilalang. Ang kinakailangan ay makayanan ang 10 primitibong nilalang at protektahan sila ng sabay-sabay, mag-isa. Sa isang salita, ito ay isang trabaho ng babysitang, panoorin ang mga baguhang ito na lumaban sa mga primitibong nilalang at iligtas sila kapag sila ay nahaharap sa panganib. Ang trabahong ito ay hindi mahirap pero medyo nakakaabala. Sa pangkalahatan, ang mga may karanasan ay hindi tatanggap ng ganitong trabaho. Pero ang mga batang ito ay nagbabayad ng mabuti, 10,000 para protektahan sila bawat araw, at ang isang kontrata ay para sa hindi bababa sa kalahating buwan. Nagpadala si Hansen ng text message sa numerong iniwan nila at hindi siya nag-iwan ng voicemail o nagpadala ng larawan ng kanyang sarili. Ayaw niyang lumabas ang kanyang personal na impormasyon, at iyon ang dahilan kung bakit pinili niya ang Polar Night. Maari sana siyang pumunta sa opisyal na site kung saan lahat ay regulado at protektado ng batas, pero kailangan niyang pirmahan ang kontrata gamit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap siya ng sagot na nagsasabing kailangan nilang makita kung gaano siya kagaling makipaglaban bago magdesisyon na kunin siya. Walang problema si Hansen doon at pumayag na makipagkita sa isang tiyak na oras at lugar sa Steel Armor Shelter. Pagkatapos magkasundo sa oras at lugar, hindi isinara ni Hansen ang bintana kundi nagpatuloy sa pag-browse sa seksyon ng kalakalan.
Matapos masira ang kanyang tansong Crescent Spear, gusto niyang manghuli ng isang weapon Beast Soul para sa sarili niya, ngunit wala siyang swerte sa Beast Soul. Hindi si Hansen nagtatangkang bumili ng weapon Beast Soul kundi isang gawa ng tao na halwang bakal na pana at palaso. Ang mga sandatang gawa sa Alpha Alloy ay madali nang makakapatay ng mga primitibong halimaw, ngunit hindi ng mga mutant na nilalang. Hindi rin sila mura, at karaniwan pang mas mahal kaysa sa mga kaluluwa ng mga primitibong hayop. Kaya ni Hansen na gamitin ang karamihan sa mga armas, ngunit nag-aral siya ng mabuti sa pagmamabilis ng pana dahil plano niyang manghuli ng mag-isa mula sa malayo bago siya pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Ngunit may isang bagay siyang hindi napansin. Hindi siya makabili ng magandang pana at palaso, at kung wala ang mga iyon, hindi niya kayang batasin ang balat ng anumang nilalang. Ngayon, nakapag-ipon na siya ng kaunting pera at posible na niyang makabili ng palaso at pana na gawa sa halwang metal. At gusto niyang magsimula ng pangangaso gamit ang pana. Sa huli, ito ay parehong ligtas at makapangyarihang paraan ng pangangaso. Ang pinakamahalaga ay na, sa santuwaryo ng Diyos, tanging ang nagbigay ng huling suntok ang may pagkakataong makuha ang kaluluwa ng halimaw. At ang pagbaril ng palaso ay dapat kabilang sa tatlong pangunahing paraan pagdating sa potensyal na gantimpala. Ang pagbaril ng pana ay nangangailangan ng espesyal na pagsasanay, kaya mas pinipili ng karamihan ang mga espada at kutsilyo. Wala masyadong mga post tungkol sa pagbebenta ng pana at palaso. Sinusubukan ni Hansen na magtipid, kaya gusto niyang bumili ng mga gamit na pangalawang kamay. Ang mga Alpha Alloy na pana ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000,000 na masyadong mahal para sa kanya. Ang magandang balita ay dahil sa hindi kasikatan ng pagmamana, wala ring masyadong mga kakompetensyang mamimili. Napansin ni Hansen ang isang post mula 7 araw na ang nakalipas na isinulat ng isang tao na malapit nang pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos at nagplano na ibenta ang lahat ng kanyang ari-arian. Lahat ng mga gamit ay naibenta maliban sa isang halwang metal na pana at 6 na halwang metal na palaso. Isang pana mula sa Black Vader series at mga palaso mula sa Saber series. Si Hansen ay nag-ensayo ng pagpana sa loob ng ilang panahon at maingat na pinag-aralan ang lahat ng uri ng mga pana at palaso. Para makagawa ng mga sandata, hindi kailangang maging pinakamatigas ang halwang metal dahil kung masyadong matigas ito, maaaring mag-chip ang talam. Gayunpaman, ang matigas na halwang metal ay hindi madaling masira. Ang mga pana at palaso ay hindi exception. May 3 uri ng halwang metal na ginamit sa isang Black Vader na pana. Dalawa ang pinagsama upang gawin ang mismong busog upang matiyak ang parehong kakayahang umangkop at katigasan nito. At ang halwang metal na ginamit sa paggawa ng string ay mas espesyal pa, ang mga pamamaraan ng paggawa nito ay monopolyo ng ilang interstellar metal production companies. Ang Black Vader series ay isang klasikong serye ng mga halwang metal na pana, at ang mga presyo nito ay nakakamangha. Ang pinakamura, ang Wanderer's Bow, ay nagkakahalaga ng 2,000,000 na walang kasama na palaso o lalagyan ng palaso sa presyo. Ang pana na ibinebenta sa post ay Doomsday sa Black Vader series na nagkakahalaga ng $6,680,000 sa tindahan. Ang pinakamalayong saklaw nito ay maaaring umabot ng 2,400 talampakan. Gamit ang busog na ito, ang mga saber arrow ay maaaring tumagos sa bakal na baluti at balat ng karamihan sa mga primitibong nilalang mula sa higit sa 900 talampakan ng layo. Gayunpaman, kailangan ng isang tao na magkaroon ng 7.0 na rating ng lakas upang hilahin ang string ng Doomsday. Karaniwan, tanging ang mga may pinakamataas na mutant geno points lamang ang makakaabot sa 7.0 na rating ng lakas, at ang kinakailangang ito ay para lamang sa paghatak ng string. Maliban kung makakapatay ka sa isang iglap lamang tuwing oras, upang hindi mo na kailanganin ang pangalawang paghatak, kakailanganin mo ng rating na higit sa 8.0 upang magamit ang pana. Karaniwan, kung ang isang tao ay umabot na sa pinakamataas na antas ng orihinal, primitive at mutant geno points, ang kanilang lakas na rating ay aabot sa 10.0, ngunit marami ang pipiliing kumpletuhin ang ebolusyon at pumunta sa ikalawang santuwaryo ng Diyos bago pa man umabot ang kanilang rating sa 8.0. Walang nakakapagtaka kung bakit walang bumibili ng busog na ito, ang mga may kakayahang gumamit ng busog ay hindi mag-aaksaya ng ganmaliit na halaga ng pera at susubukan pang magtipid gamit ang pangalawang kamay na sandata. Yung mga hindi naman makagamit nito ay hindi na rin bibili. Nagpadala si Hansen ng mensahe sa nagpost at nag-alok ng 1,000,000 para sa pana at mga palaso, na sa kabuuan ay malamang na nagkakahalaga ng higit sa 7,000,000 sa isang tindahan. 2 lamang sa 6 na milyong kinita niya mula sa pagbebenta ng gintong palakol ang itinira niya at ibinigay ang natitira sa kanyang ina.
Nakapaggastos na siya ng 1,000,000 sa pag-aaral ng Ghost Hunt, hindi siya sigurado kung makakabili siya ng pana at palaso sa halagang 1,000,000 lamang. Hindi sumagot ang nag-post. Siyempre, offline siya o ayaw lang niyang bigyan ng halaga ang kanyang alok sa pamamagitan ng pagsagot. Naghintay si Hansen ng mahigit kalahating oras at halos nawala na siya ng pag-asa. Sinuri niya ang iba pang mga post at wala siyang nakita. Well, kailangan munang magtiis sa mga murang bagay. Baka makakuha ako ng Arrow Beast Soul sa loob ng ilang araw, pinakalma ni Hansen ang sarili at pumasok sa shower. Nang bumalik siya sa harap ng screen, natagpuan niyang nagpadala ng mensahe ang poster sa kanya na naglalaman lamang ng isang webpage ng isang kilalang trading site kung saan ang presyo ay nakatanda bilang 1,000,000. Halos napatalon si Hansen sa tuwa at nagbayad para sa mga item pagkatapos ng kumpirmasyon. Agad na naipadala ang item at darating ito sa Planet Roca kinabukasan. Ang santuwaryo ng Diyos ay maaaring gamitin bilang isang istasyon ng paglilipat para sa pagdadala ng mga kalakal na ginawa sa alyansa, kaya maraming transaksyon sa pagitan ng iba't ibang planeta ang natatapos sa ganitong paraan, at mas mabilis ito kaysa sa interstellar na barko. Kinabukasan, nakatanggap si Hansen ng isang pakete mula sa isang robot na postman. Pagkatapos niyang pirmahan ito, hindi na siya makapaghintay na buksan ito. Ang itim at purpurang metal na busog ay may taling parang pilak na linya. Hawak ang busog sa kanyang mga kamay, agad na naramdaman ni Hansen ang kapangyarihan. Ang busog ay maingat ding iningatan at mukhang halos bago maliban sa isang maliit na gasgas. 6 na bagong saber alloy na palaso ang kumikislap na may malamig na kinang. Sa gulat ni Hansen, mayroon pa itong kasamang pang-imbakan. Ginamit ito, pero walang pinsala. Isang pana sa aking kamay, akin ang mundo. Hindi ko na kailangang ipagsapalaran na lapitan ito sa susunod na pagkakataon na magnakaw ako ng isang nilalang na may banal na dugo mula sa anak ng langit. Hinaplos ni Hansenador ang busog at tumawa. Walang malapit na shooting range, kaya tanging ilang beses lang na makakabunot ng string si Hansen. Talagang mabigat ito. Kahit na sa kanyang lakas, makakagawa lamang siya ng 100 beses bago magsimulang sumakit ang kanyang mga braso. Hindi masama, si Hansen ay labis na nagulat. Hindi niya nasubukan ang kanyang lakas kamakailan, ngunit tiyak na higit sa 8.0 na ang kanyang rating ngayon, kung hindi ay hindi niya magagamit ng maayos ang busog na ito. Pumunta si Hansen sa isang tindahan ng armas malapit at bumili ng 20 Thunder Arrows at 20 Skyfall Arrows. Ang lalagyan ng palaso na kayang maglaman ng 50 palaso ay mukhang medyo walang laman pa rin, kahit na may mga palaso na ito. Bagaman ang mga palaso na ito ay may mga kahangahangang pangalan, sa katunayan ay mura lamang ang mga ito. Bawat Thunder Arrow ay nagkakahalaga lamang ng 1,000, at ang tuktok lamang nito ang gawa sa halwang metal. Masyadong matigas ito at madaling chipin sa mga buto o kabibe. Mas mura pa ang mga Skyfall Arrows, 100 bawat isa. Mukha silang mga Saber Arrows pero hindi sila gumagana ng maayos. Binili lang ni Hansenador ang mga Skyfall Arrows para mag-practice, dahil masyadong madaling mabasag ang mga Thunder Arrows at masyadong mahal ang 6 na Saber Arrows para gamitin sa pag-practice. Naglaro si Hansen sa kanyang bagong pana, Doomsday, nang matagal at nahulog ang loob niya rito. Nang malapit na ang oras para makipagkita siya sa kanyang mga batang kliyente, kinuha ni Hansenador ang kanyang pana at mga palaso at pumasok sa santuwaryo ng Diyos. Nang dumating siya sa lugar kung saan sila dapat magkikita, nakita niya ang 12-dosenang tao na nakapaligid sa ilang mga kabataang lalaki na nakasuot ng biological armor at napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa mga kandidato. Ang maglakad-lakad para kumita ng 10,000 dolyar bawat araw ay tila isang magandang alok para sa marami. Sa huli, ang isang primitibong nilalang ay nagkakahalaga lamang ng ilang daan, at nangangailangan din ito ng enerhiya upang hulihin at ilipat ang patay na nilalang. Si Hansen ay nagkunot ng noo sa karamihan at handang lumayo. Gusto lang niyang makahanap ng madaling trabaho para kumita ng kaunti. Sa ganitong kompetisyon, mas mabuti pang maghanap siya ng ibang trabaho. Nang handa na siyang umalis, nagtipon-tipon sina Hanhao at ilang tao. Mukhang sila rin ay para sa mga kabataan. Well, si Asfrick mismo nandito, mukhang matalas na may pana at palaso. Dumating ka ba para protektahan ang mga guro? Isang binatang nasa tabi ni Hanhao ang nagbiro sa kanya na may tono ng labis na pagpapahayag. Ang kanyang pahayag ay nakakuha ng atensyon ng mga tao dahil si Asfrick ay kilalang kilala sa Steel Armor Shelter. Biglang nag-heckle ang mga tao kay Hansen. Asfrick, sino sa tingin mo ang sarili mo? Asfrick, kaya mo bang talunin ang mga primitive na nilalang? Mas malamang na ang mga batang masters ang kailangang magprotekta sa kanya.
Si Asfrick ay napakasikat na ang dami ng mga mapanlate na pang-aabuso ay ibinuhos sa kanya. Ang mga batang lalaki na nagbabayad ay lumapit sa kanila, at isa sa kanila na may matigas at angular na mga katangian ay mapanlikhang tumingin kay Han Senador at sinabi, "Ikaw ba ang kilalang Asfrick?" "Oo," sagot ni Hansen nang walang pakialam. Hindi niya ito inisip na masama dahil sa buong Steel Armor Shelter, siya lamang ang nag-iisang sumaksak kay Qin Zuan sa puwit. Ito ay isang uri ng tagumpay sa isang diwa. Ang binata ay halatang mausisa tungkol kay Hansen. Bigla siyang nagsabi, "Nandito ka rin para sa trabaho." Tumango si Hansen, "Kung ayaw mo sa ideya, aalis na ako ngayon din." "Hindi. Kung wala kang mga tanong, maaari na nating pirmahan ang kontrata dito mismo," mabilis na sinabi ng binata. Isang sigaw ang umabot sa karamihan nang marinig nila ang desisyon ng binata. Pati ang mga kaibigan ng binata ay nagulat. Hinailan nila ang binata sa tabi at sinabi, "Yuan, yan si Asfrick. Ano ang gagawin mo sa kanya?" "Tama ka, Yuan. Kung tayo ay nasa panganib, malamang na mas mabilis pa siyang tatakbo kaysa sa atin. Sayang lang ang pera. Pinili ko na siya, at kayo na ang bahala sa natitira," iginiit ng batang lalaki na si Yuan at nilagdaan ang kontrata kay Hansen. Ang iba ay hindi na nagsalita pa pagkatapos noon at pumili ng ilang pang mga kandidato na mukhang may karanasan. Ipinakita ni Han Hao sa kanila ang kanyang Mutant Beast Soul Weapon at siya ay napili. Ang dalawa na kasama ni Han Hao ay nagpakita ng ilang kasanayan at nakuha rin ang trabaho. "Asfrick, sinuwerte ka dahil sa kabaitan at kuryosidad ng iyong batang amo," sabi ni Liu Feng, isa sa dalawa, habang naglalakad sa tabi ni Han Senador. "Palagi namang maganda ang swerte ko," sabi ni Han Senador ng mahina. Pinili ng mga kliyente ang 10 may karanasang lalaki upang protektahan sila sa pangangaso ng mga primitibong nilalang. Sa ganitong koponan, kaya nilang manghuli ng mga primitibong nilalang kahit sa pamamagitan ng kawan. Ang mga na-hire ay nasa magandang kalagayan at sinubukan nilang palakasin ang loob ng mga kliyente sa lahat ng oras. Malinaw nilang nauunawaan ang background ng mga batang lalaking nagbabayad sa kanila. Ang mga kliyente ay talagang may napakahuhusay na kasanayan sa pakikipaglaban, at tiyak na nag-aral sila sa mga mamahaling paaralan. Bagaman kakapasok lang nila sa santuwaryo ng Diyos, ang kanilang kalakasan at kasanayan ay mas maganda kaysa kay Hansen nang siya ay bagong dumating. Kulang lang sila sa karanasan sa pangangaso. Habang ang mga kliyente ay nangangaso ng mga primitibong nilalang, si Hansen ay nag-e-ensayo lamang ng pagmamartilyo sa tabi. Noong una, pinili niyang mag-ensayo ng pagmamana dahil mas hindi ito gaanong mahirap kumpara sa ibang mga sandata. Malabo na matutunan niya ang mga advanced na teknik ng pakikipaglaban gamit ang espada o kutsilyo sa pampublikong sistema ng edukasyon, habang ang kailangan lang niya para sa pagmamartilyo ay katumpakan. Si Hansen ay kasalukuyang nag-aaral pa sa pagganap at mga katangian ng Doomsday, kaya't pumili siya ng ilang mga puno sa paligid bilang kanyang mga target na pagsasanayan. "Asfrick, nag-aaksaya ka lang ng espasyo. Bakit ka nagpapaputok ng walang kabuluhan at pinapabayaan ang ating mga kliyente?" Nalito si Liu Feng sa pag-uugali ni Han Senador at tiningnan ang kanyang mga kuha ng may paghamak. "Hindi mo nga kayang tamaan ang isang bagay sa loob ng 60 talampakan." Hindi tumingin si Hansen kay Liu Feng o sumagot sa kanya. Sinusubukan lang niya ang pana at hindi siya tumutok sa isang target, kaya't mukhang magulo ang kanyang mga tira. "Hayaan mo na siya. Ito ay isang gawaing pangkawang-gawa lamang. Ang mga kliyente namin ay hindi inaasahan na tutulong siya," tawa ng ibang mga inupahang tao. "Totoo yan. Maging mapagpasalamat ka lang, Asfrick." Liu Feng ay lumagok at sumama sa iba. "Huwag mong sabihin na kilala mo ako." Nakahanap ng pagkakataon si Han Hao na bulungan si Hansen at bumalik sa pagtawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang mga kliyente ay gumagawa ng kamangha-manghang progreso. Sa simula, kailangan nila ng kaunting tulong, ngunit hindi nagtagal ay gumaling sila at nakakapanghuli na ng ilang medyo mabangis na mga nilalang na primitive ng mag-isa. Talaga, ang mga marangyang paaralan ay may magagandang resulta sa pagtuturo. Ang mga nasa pinagsamang obligadong edukasyon ay hindi magtatangkang manghuli ng mga primitibong nilalang ng mag-isa na walang karanasan. Napakaganda ng takbo ng mga bagay na nawala ang pag-iingat ng lahat. Nang ang mga kliyente ay nangangaso ng 3 primitibong may bitik na mga hayop, isa sa mga hayop ang nagkunwaring patay at inatake ang isang batang kliyente nang lumapit siya dito. Hindi ito inaasahan ni Han Hao at ng iba pa, at masyadong malapit ang bitik-bitik na hayop sa kliyente para ma-rescue nila ito. Sa isang iglap, ang mga pangil ng bitik-bitik na halimaw ay nasa maramdaming leeg ng binata. Ang batang kliyente ay natakot, pinagsisisihan na hindi siya nakasuot ng kanyang alloy helmet. Pero huli na para doon.
Lahat ng nanunood ay sumigaw sa takot. Swoosh! Isang palaso ang lumipad sa mukha ng kliyente at tumama sa may batik na halimaw sa kaliwang mata. Ang hayop ay umuungol at bumagsak sa lupa. Si Hanhao at ang iba pa ay nagmadali patungo sa may batik na hayop at pinaire-piraso ang bangkay nito. Asfrick, bakit ka nagpalabas ng palaso? Halos mo nang masaktan si Ching. Liu Feng humarap at sinermonan si Han Senador. Ang ibang tao ay sumunod sa kanya, pinapuna si Hansen. Sikreto silang nahihiya, pero sa halip na magmuni-muni, pinili nilang sisihin si Han Senador. Sa kanilang pananaw, si Han Senador ay pinalad lang na nabaril ang halimaw dahil hindi naman kayang maging magaling ni Asfrick sa kahit anong bagay. Umalis ka dito. Biglang sumigaw si Yuan na may madilim na mukha. Narinig mo ba yon, Asfrick? Yuan ay nagtanong sayo na umalis, sigaw ni Liu Feng. Pinapalaya kita. Yuan ay malamig na tumitig kay Liu Feng. Binigyan kita ng bayad para protektahan kami, at ano ang ginawa mo nang mapanganib si Ching? Wala. At sinubukan mo pang sisihin ang tanging tao na nagtrabaho ng maayos. Kayong lahat, umalis na kayo, at ayaw kong makita kayong muli. Yuan, pwede mo kaming pakawalan, pero ayon sa ating kontrata, ito ay isang paglabag. Kailangan mong bayaran ang natitirang pera sa amin, pang-aasar ni Liu Feng. Umalis na kayo. Ipinagpag ni Yuan ang ilang bungkos ng pera sa kanila at hindi na muling tumingin. Kinuha ni Liu Feng at ng iba pa ang pera. Bagaman sila'y galit, hindi nila pinagtangkaang saktan ang mga kliyente dahil alam nila kung sino ang mga batang kliyenteng ito. Tumingin sila kay Han Senador at sinabi, mga ginoo, malayo tayo sa kanlungan, kaya mag-ingat kayo dahil nagtitiwala kayo sa isang hindi mapagkakatiwalaan. 100 beses siyang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa inyo, sagot ni Yuan. Ang mga inupahan ay hindi naglakas loob na ipakita ang kanilang galit sa harap ni Yuan, kaya umalis na lang sila. Ang lakas ng palaso mo, papuri ni Ching matapos mapalayas ang iba. Ayaw niyang tawagin si Hansen na Asfrick pero nahihiya siyang matuklasan na hindi niya alam ang pangalan nito. Ang kanyang rating ay dapat umabot ng 7.0 para magamit ang Doomsday. Siyempre, napakalakas nito, sabi ni Yuan. 7.0. Pero sinabi nila na siya. Tumingin si Ching at ang iba pang mga kliyente kay Hansen at sa kanyang pana, hindi kumbinsido. Pagkatapos ng lahat, ang kwento ni Asfrick ay napakakilala na kahit sila ay alam ito. Sinasabi ko, hindi bababa sa 7.0. Marami siyang panyanabog na palaso sa ensayo, at kung hindi umabot sa 8.0 ang kanyang lakas, tiyak na hindi ito magiging kasing dali para sa kanya, sabi ni Yuan, habang nakatingin kay Hansen. 8.0. Mas lalo silang nagulat at patuloy na tumingin kay Hansen na parang hindi pa nila siya nakita dati. Sino man na may rating na 8.0 ay medyo advanced na sa First God Sanctuary, kaya hindi nila maisip na ganon kalakas si Asfrick. Pwede bang subukan ko ang iyong pana? Isang kliyente ang hindi pa rin naniniwala sa mga salita ni Yuan. Ngumiti si Hansen at iniabot sa kanya ang Doomsday. Hawak ng batang kliyente ito gamit ang dalawang kamay at sinubukang hilahin ang string, pero hindi man lang ito gumalaw. Sinubukan niya pa ng ilang beses ngunit hindi pa rin niya na-draw ang string. Bagaman nagtapos sila sa mga kilalang paaralan at nag-practice ng Hyper Geno Arts noong mga bata pa sila, hindi pa rin na-modify ang kanilang mga katawan gamit ang Geno Points, kaya ang lakas nila ay umabot lamang sa 3.5 sa pinakamainam, na malayo sa kinakailangan upang magamit ang Doomsday. Ang hino mo, hayaan mo ako. Isang kliyente ang hindi nakatiis na manood at kinuha ang pana. Siya rin ay nabigo pagkatapos ng ilang subok. Lahat ay sinubukan maliban kay Yuan, at walang nakapaghatak ng string. Doon lamang sila humanga kay Hansen. Ang pagpapana ay sinasanay ng napakakaunting tao at nangangailangan ng maraming pagsisikap. Kaya karamihan sa mga tao ay hindi gaanong alam tungkol sa mga pana at palaso, lalo na kung gaano kagaling si Doomsday. Halimbawa, wala silang ideya na ang pana ni Hansen ay nagkakahalaga ng milyon kung hindi sana nila siya pinagtawanan ng ganon. Tumigil na ang mga kliyente sa pagmamaliit kay Hansen, hindi lamang dahil nailigtas din ni Hansen ang buhay ni Ching. Tinanong nila ang pangalan niya at tinawag siyang Hansen mula noon. Sa katunayan, ang santuwaryo ng Diyos ay isang mundo kung saan tanging ang mga malalakas ang iginagalang, at ang pagbaril at lakas ni Hansen ay talagang kahanga-hanga. Hansen, maipapakita mo ba sa amin ang tunay na galing sa pagmamana? Ching ang nagmungkahi. Lahat ng ibang kliyente ay tumingin kay Hansen na may malaking pananabik. Ang mga kasanayan ko sa pagmamana ay karaniwan lamang, tumawa si Hansen. Huwag kang maging mapagpakumbaba. Kapag masyadong mapagpakumbaba ang isang tao, talagang mayabang siya, sabi ni Ching.
Sige, susubukan kong mag-shoot. Gusto rin ni Hansen na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Mula nang matanggap niya ang Doomsday, hindi pa niya nasusubukan ang mga hangganan nito. Ang mga kliyente ay labis na nagalak. Tumingin si Hansen sa paligid at naglakad patungo sa isang burol. Itinutok niya ang isang bagay at dahan-dahang hinugot ang isang saber arrow. Habang hinahatak niya ang string, namumula at namamaga ang mga ugat sa kanyang mga braso. Ang palaso ay umalis sa string sa isang kisap mata at nawala sa gubat. Miss ba siya? Hindi narinig ni Ching at ng iba pa na may nahuhuli at inisip nilang hindi siya tumama. Napakalayo nito. Ang gubat ay dapat nasa hindi bababa sa 400 yarda mula dito. Normal lang na magkamali, sabi ni Ching. Halika na, alamin natin, sabi ni Hansen at naglakad pababa ng burol papunta sa gubat. Ang mga kliyente ay sumunod na may pagdududa. 100 metro sa loob ng gubat, nakita nila ang isang may batik na hayop na nakapako sa isang puno na may palaso sa ulo. Walang duda kung bakit wala tayong narinig. Ang palaso ay direktang sumaire sa mga ugat ng may batik na hayop at wala pa itong oras para sumigaw. Lahat ay labis na humanga. Nasa hindi bababa sa 400 yarda mula sa kinaroroonan ni Hansen at napatay ang halimaw sa isang putok lamang. Ang pagbaril ni Hansenador ay tiyak na isa sa pinakamagaling sa First God Sanctuary. Pagkatapos noon, lahat ng mga kliyente ay sumamba kay Hansen at ginawa ang lahat ng kanyang sinabi. Pinrotektahan sila ni Hansen sa loob ng kalahating buwan at nakatanggap siya ng 150,000 na cash. Gusto ng mga kliyente na pumirma ng pangmatagalang kontrata kay Hansen pero tumanggi siya. Kulang lang siya sa pera sa ngayon. Sa katagalan, kailangan pa rin niyang mag-focus sa kanyang sariling ebolusyon. Nag-isang bumalik ang ating bida sa Steel Armor Shelter at hinarang siya ng mga pinalayas ni Yuan. Ang mga lalaking ito ay pinangunahan ni Liu Feng at si Han Hao ay kasama rin nila. Asprik, talagang inis na ako sayo. Paano mo ako mapapalubag? Tanong ni Liu Feng, pinapangalat ang kanyang mga daliri habang dahan-dahang lumalapit sa ating bida. Isang grupo ng mga manunood ang nagsimulang magtipon-tipon. Sanay na silang makita na binubuli ang ating bida. Anong gusto mong gawin ko bilang kabayaran? Kalmadong sagot ng ating bida habang pinapanood si Liu Feng na lumalapit sa kanya. Hayaan mong supukan kita, sabi ni Liu Feng, sabay suntok sa mukha ng ating bida. Ang suntok ni Liu Feng ay malakas at mabilis. Kung tinamaan ang ating bida, mababasag ang kanyang ilong. Nang lahat ay iniisip na siya ay masasaktan, iniliko ng ating bida ang kanyang katawan at iniiwasan ang suntok. Samantala, tinadyakan niya si Liu Feng gamit ang kanyang binti at nahulog ito sa kanyang mukha. Tuldok. Napuno ng galit si Liu Feng, inilabas niya ang kanyang Alpha Alloy Broadsword mula sa kaluban at hinampas ito patungo sa ating bida. Little Scum, paano mo naglakas loob na lumaban? Papatayin kita. Si Han Hao ay may halo-halong damdamin habang pinapanood ito. Bagaman kinamumuhian niya ang ating bida, pinsan pa rin niya ang ating bida, at labis na nalulungkot si Han Hao na makita siyang inaapi at marahil ay mapatay. Pero kung tinulungan niya ang ating bida at nalaman ng mga tao na pinsan siya ng Asprik, paano siya makakapagtagal sa Steel Armor Shelter? Matagal na nagatubili, iniwas ni Han Hao ang kanyang mukha sa gilid, sinadyang iwasan ang makita ang ating bida. Inisip ni Han Hao na agad niyang maririnig ang mga sigaw ng ating bida, ngunit ang mga sigaw na narinig niya ay hindi mula sa ating bida, kundi kay Liu Feng. Mabilis na lumingon si Han Hao upang makita kung ano ang nangyari at hindi makapaniwala sa kanyang sariling mga mata. Ang broadsword na Alpha Alloy ni Liu Feng ay nasa kamay ng ating bida at si Liu Feng mismo ay nakadapas sa lupa na may kamay na nakabaluktot sa likod niya, sumisigaw habang sobrang takot na hindi makapalag. Hindi nakita ni Han Hao kung paano nangyari iyon, pero malinaw na nakita ng iba. Sobrang nagulat sila na napatayo sila doon na nakabuka ang kanilang mga bibig. Nang hinampis ni Liu Feng ang kanyang malaking espada sa ating bida, inisip ng lahat na tiyak na mapapahamak ang ating bida. Ngunit sa sandaling hinawakan ni Liu Feng ang Alpha Alloy Broadsword, hinawakan ng ating bida ang kanyang kamay at iniikot ito, pinadapa si Liu Feng sa tuhod. Hinampis ng ating bida ang kanyang likod gamit ang tuhod at pinigilan siya sa sahig. Walang makapaniwala na ang ating bida ay magkakaroon ng ganitong kahuhusay na galaw at lahat ay naguluhan. Walang tunog maliban sa mga sigaw ni Liu Feng. Anong ginagawa mo? Patayin mo ang haliparot na ito. Hooray! Sumigaw si Liu Feng sa mga tao habang umiiyak. Crack! Binasag ng ating bida ang kamay niya bago pa man siya makapagtapos ng pangungusap. Buhos ng malamig na pawis, napakaputla ni Liu Feng. Nakita ito ng mga kaibigan ni Liu Feng at nagmadaling lumapit sa ating bida, itinaas ang kanilang mga armas.
Hawak pa rin ng ating bida ang Alpha Alloy Broadsword ni Liu Feng sa kanyang kamay, at ginamit ito upang harangin ang unang alloy na sandatang inihampas sa kanya. Sa kanyang gulat, nahati ang sandata sa gitna ng broadsword ni Liu Feng ng mabilis. Ang tangatanggang ito ay may napakagandang Alpha Alloy na tayback. Mga 1 o 2 milyon ang halaga nito, naisip ng ating bida at nagpasya na hindi na ito ibalik. Sa loob ng maikling panahon, lahat ng iba pang armas ay pinutol ng ating bida, at natakot ang kanilang mga may-ari. Walang sino man ang naglakas loob na atakihin ang ating bida. Si Han Hao ay naguluhan, halos akalaing siya ay nasa isang panaginip. Si Liu Feng ay may rating ng lakas na 6.7 at magandang armas, kaya't siya ay nakakuha ng maraming atensyon sa Steel Armor Shelter. Bagaman may Mutant Beast Soul Weapon si Han Hao, alam niyang hindi siya makakatapat kay Liu Feng. Bigla, si Liu Feng na ang nakahiga sa sahig ng walang armas, habang ang ating bida ang naging panalo. Ang pagbabago ay napakalaki na hindi ito ma-process ni Han Hao. Hindi ba siya na-isolate ni Qin Zuan at Son of Heaven mula nang pumasok siya sa kanlungan? Hindi ba siya nabigo kahit sa panghuhuli ng isang primitibong nilalang? Hindi ba siya? Tumingin si Han Hao sa ating bida ng walang kibo na may iba't ibang komplikadong emosyon na naguguluhan sa kanyang isipan. Hindi na ipinagpatuloy ng ating bida ang laban sa iba, kundi bumalik siya upang kunin ang kaluban ni Liu Feng, isinabot ang kaluban sa kanyang sariling sinturon, at ibinalik ang kanyang bagong espada sa bagong kaluban nito. Sa susunod na gusto mo ng kabayaran, dumaan ka na lang sa akin, sabi ng ating bida habang naglalakad patungo sa gate ng Steel Armor Shelter. Ang mga tao sa paligid ay tumingin sa kanya na parang unang beses nilang makita siya. Hinto. May isang lumapit na nakasakay sa Beast Soul Mount ang lumalapit sa ating bida mula sa gate. Si Luo Tianyang, alalay ng anak ng langit. Luo, sinira ni Asprik ang braso ko at kinuha ang aking broadsword. Kailangan mong ipaghiganti ako, sigaw ni Liu Feng sa kasiyahan nang makita si Luo Tianyang. Ulol. Luo Tianyang ay unang tumingin kay Liu Feng at pagkatapos sa ating bida, nagtataka ako kung sino ang may ganitong lakas ng loob na saktan ng tao ko. Kaya ikaw pala, Asprik. Inilabas ni Luo Tianyang ang kanyang alloy whip, at pinukpok ito sa ating bida. Huminto ang ating bida at ginamit ang kanyang malaking espada laban sa alloy whip. Nang magbanggaan ang dalawang sandata, parehong nataranta ang ating bida at Luo Tianyang. Biglang sumigaw si Luo Tianyang, bakit mayroon kang ganitong lakas? Ang sariling lakas ni Luo Tianyang ay umabot na sa 9.6. Bagaman sa palo na ito ay hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas, tiyak na may rating na hindi bababa sa 8.0 ang ating bida upang mapigilan ang kanyang panghampas, na hindi niya moari. Ang taong ito ay dapat mamatay. Biglang nagkaroon ng pagnanais si Luo Tianyang na patayin ating bida at muling itataas ang kanyang panghampas. Ngunit nang tumingin siya sa ating bida, huminto siya at ang buong katawan niya ay naging tense. Ipinatong ng ating bida ang malaking espada at hawak ang Doomsday sa kanyang mga kamay. Hinayla ang string ng buong lakas, itinutok niya ang dulo ng palaso kay Luo Tianyang. Bagaman hindi nakilala ni Luo Tianyang si Doomsday dahil sa kanyang mayamang karanasan sa pakikipaglaban, naamoy niya ang panganib mula sa ating bida at sa kanyang pana at nanatiling hindi gumagalaw. Ang dalawa ay nasa isang deadlock, hindi naglakas loob si Luo Tianyang na gumalaw, at wala ring kumpiyansa ang ating bida na mapapatay si Luo Tianyang sa isang putok lamang. Maging ang oras ay tila huminto. Ang mga manunood ay labis na nagulat. Nang talunin ng ating bida sina Liu Feng at ang kanyang mga kaibigan, hindi sila makapaniwala, at ngayon ay pantay na siya kay Luo Tianyang. Si Luo Tianyang ay isa sa mga tauhan ni Son of Heaven, ang kanyang lakas ay malapit sa 10.0, at kahit siya ay hindi naglakas loob na gumalaw habang nakatutok ang palaso ng ating bida sa kanya. Sino mang may rating ng lakas na higit sa 9.0 ay mapapabilang sa nangungunang 100 sa Steel Armor Shelter, kung saan may higit sa 100,000 tao. Na ang isang tao na tulad nito ay maaaring matakot sa ating bida ay isang nakakabiglang katotohanan para sa lahat. Walang nakakaalam kung paano nakuha ng ating bida ang ganitong lakas nang siya ay mapag-isahan ni Qin Zuan at Son of Heaven. Hansen, ibaba mo ang iyong pana. Sabi ni Qin Zuan, na pinangunahan ang kanyang grupo, na lahat ay nakasakay sa mga Beast Soul Mounts. Ipinaba ng ating bida ang kanyang pana at palaso. Ang lakas niya ay mas mahina pa rin kaysa kay Luo Tianyang, at hindi sigurado ang ating bida kung makakabaril niya ang kanyang kalaban kapag nakataas ang bantay ni Luo. Ang pagpapanatili ng posisyon ay mabilis na kumakain ng kanyang enerhiya, at ang deadlock ay hindi maganda para sa ating bida. Miss Qin, papatayin ko ang bastardo na ito para sa iyo, sabi ni Luo Tianyang, habang hinahampas ang ating bida na nag-aalis na ng kanyang armas.
Mukhang handa na ang ating bida dito at malapit ng harangan ng panghagupit gamit ang Doomsday. Bago siya kumilos, may inihagis na isang tansong espada ng kaluluwa ng halimaw na tumama sa panghampas. Ang lakas ng paghagis ay napakalakas kaya nahulog ang panghampas mula sa kamay ni Luo Tianyang. Disiplinahin ko ang aking tao, at ikaw ay huwag makialam. Tiningnan ni Qin Zuan si Luo Tianyang ng malamig at ibinalik ang kanyang espada bago siya pumasok sa kanlungan. Sundan mo ako, umiwas si Qin Zuan at inutusan ang ating bida. Agad na humabol ng ating bida at sinundan ang kanyang grupo papasok sa kanlungan. Ang buong steel armor shelter ay biglang nagkagulo. Tinalo ni Astrix sina Liu Feng at ang kanyang mga kaibigan, pantay na laban kay Luo Tianyang at pinakamahalaga, idineklara ni Qin Zuan na siya ang kanyang lalaki. Lahat ng balita ay nagpuloka sa lahat. Walang nakakaintindi kung ano ang nangyari, puro hula lang. Naging magkasintahan ba sila dahil sa saksak? Kailangan kong matutunan mula kay Astrix at saksakin ang isang maganda at may kakayahang babae sa puwit. Baka maging mayaman at makapangyarihan ako. Ang seryoso ni Qin Zuan, pero siya ay isang malandi. Ang mga chismis ay kumalat sa buong steel armor shelter, at muli na namang napansin ang ating bida. Gayunpaman, hindi talaga ang lakas ng ating bida ang naging focus. Mas pinahalagahan ng mga tao kung siya ba ay laruan ni Qin Zuan. Kahit ang grupo ni Qin Zuan ay titingin sa ating bida ng kakaiba. Marunong ka bang mag-archery? Tanong ni Qin Zuan matapos tawagin ang ating bida sa isang bulwagan. Nag-e-ensayo ako dati, sagot ng ating bida habang nag-aalangan. Nagagamit mo ang Doomsday, kaya tiyak na nagtrabaho ka ng mabuti dito, sabi ni Qin Zuan nang walang paligoy-ligoy. Pwede kang sumali sa bullseye at sundan ako sa hinaharap. Hindi, tumanggi ang ating bida. Kinagat ni Qin Zuan ang kanyang mga labi at sinabi ng may inis, kaka-offend mo lang kay Luo Tianyang. Kung wala ang aking proteksyon, sa tingin mo ba'y palalampasan ka niya? Salamat sa iyong kabaitan, pero ako na ang baalang humawak nito, sabi ng ating bida nang walang pakialam. Dapat alam mo kung sino ako. Ang mga tao ko ay may kaugnayan sa militar, at ang bullseye ay akin. Sumunod ka sa akin at magkakaroon ka ng malaking bentahe kapag nag-a-apply sa mga paaralang militar, pinigilan ni Qin Zuan ang kanyang galit at sinabi sa ating bida. Hindi ko kailanman gustong pumasok sa isang paaralang militar. Alam ng ating bida na maaari siyang mag-apply sa isang paaralang militar para sa karagdagang edukasyon pagkatapos niyang matapos ang pinagsamang obligadong edukasyon. Gayunpaman, lahat ng paaralang militar ay may mataas na kinakailangan sa kalusugan. Kung ang fitness index ng isang tao ay mababa sa 10 bago ang unang ebolusyon, wala siyang pagkakataon sa mga paaralang militar. Para sa ating bida, hindi mahirap maabot ang 10 sa fitness index, pero wala siyang interes na pumasok sa paaralan. Mas gusto niyang maglaan ng mas maraming oras sa pangangaso. Naiinis, sinabi ni Qin Zuan, kung wala kang edukasyon mula sa paaralang militar at isang aristokratikong titulo, magiging ordinaryong sundalo ka lamang kapag panahon na para maglingkod. Sa pamamagitan lamang ng isang paaralang militar ka magiging isang bagay sa hukbo. Hindi ka sana nasakripisyo noon. Pag-usapan natin ito sa ibang pagkakataon. Kailangan ko nang umalis, at maraming salamat sa lahat ng iyong tulong. Bibili ako ng hapunan para sa iyo minsan, sabi ng ating bida, handang bumalik. Alam niyang may katwiran ang sinabi ni Qin Zuan, pero mayroon siyang sariling plano. Gusto niyang makakuha ng pamagat ng maharlika bago siya mag-20 at maglingkod dahil ang mga maharlika ay may mga tiyak na pribilehiyo sa hukbo at hindi ipinapadala sa harapan. Tigil, may pahintulot ba akong ibigay sa'yo? Matinding titig ni Qin Zuan sa ating bida. Estasyon Master, pakiusap, hindi ko talaga iyon gusto, sabi ng ating bida ng mapait. Okay lang kung ayaw mong pumunta. Biglang ngumiti si Qin Zuan sa ating bida at sinabi, kung hindi ka pupunta, sa bawat pagpasok mo sa teleport station, lalabanan kita. Nang makita ang kanyang masamang ngiti, bumagsak ang puso ng ating bida. Alam niya na hindi talaga nagbigay ng lahat ng makakaya si Qin Zuan noong nakipaglaban sila noon dahil sa kasalukuyan ay wala siyang laban sa kanya. Sa kanyang ekspresyon, alam niyang kung tatanggihan niya ito, magkakaroon siya ng tunay na hirap sa hinaharap. Sasali na lang ako sa bullseye, sabi ng ating bida, nalulumbay. Nagalit si Qin Zuan sa ating bida, alam mo ba kung gaano karaming tao sa steel armor shelter ang gustong sumali sa gang ko? At parang sinabihan kita na uminom ng lason. Ang kalayaan ay walang halaga, at ang mawala ng kalayaan ay parang pag-inom ng lason, buntong hininga ng ating bida. Kung gayon, maaari kang mamatay ng dahan-dahan.
Kahit na mamatay ka at magiging multo ka pa rin ng akin, pag-ulong na sabi ni Qin Zuan. Alam ng ating bida na nagdesisyon na si Qin Zuan, at tinanggap niya ang alok ng hindi gusto. Dahil sa kalungkutan, umalis siya sa bulwagan. Pinanood ni Qin Zuan na umalis siya at labis na natuwa sa kanyang malungkot na anyo sa hindi malamang dahilan. Hindi niya mapigil ang ngumiti. Station Master, bakit mo kailangang kumuha ng ganitong tao sa ating Steel Armor Gang? Hindi siya karapat-dapat na maging miyembro ng Bullseye, isang babae na kasing edad ni Qin Zuan ang lumabas mula sa isang pinto at nagtanong pagkatapos umalis ng ating bida. Manly, magtiwala ka sa akin, kahit na minsan ay mayabang ang taong ito, mayroon siyang malaking potensyal sa ilang aspeto, seryosong sinabi ni Qin Zuan kay Yang Manly. Nasaksihan ni Qin Zuan kung gaano siya kabilis matuto at kasipag na estudyante ang ating bida. Paulit-ulit siyang natalo ni Qin Zuan, pero hindi siya sumuko kundi lalo pang lumakas. Ngayon, kahit siya ay kailangan ng seryosohin siya. Ang ganitong pag-unlad at mentalidad ay talagang kamangha-mangha. Ang opinyon ni Qin Zuan sa ating bida ay talagang umunlad, kung hindi ay hindi niya ito ipagtatanggol sa harap ng lahat. Bumalik ang ating bida sa kanyang kwarto at nag-teleport pa uwi. Wala siyang kahit kaunting interes na pumasok sa isang paaralang militar. Noong una, magiging mahusay na opsyon ito para sa kanya dahil maaari siyang matuto ng Hyper Geno Arts doon. Ngayon, sa Jad Esken, hindi na niya kailangang sayangin ang oras niya sa isang paaralang militar. Mas matalino para sa kanya na gumugol ng oras sa pangangaso at pagtaas ng kanyang mga Geno points. Tungkol sa Bullseye, mas kaunti pa ang interes ng ating bida na sumali. Bagaman bilang miyembro ng Bullseye, maaari siyang makakuha ng tulong mula sa network ng impormasyon ni Qin Zuan upang mapabuti ang kanyang pagkakataon na makahanap ng mga mutant at sacred blood na nilalang, kailangan din niyang ibahagi ang karne ng mga nahuli sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Anak, may mahalaga akong gagawin sa trabaho ngayon. Maaari mo bang ihatid siyan sa paaralan? Kumatok si Luo Sulen sa pinto at tinanong ang ating bida. Nagsimula na ang klase. Hindi ko alam iyon. Huwag mag-alala, ma'am, ako na ang bahala, mabilis na sagot ng ating bida. Nagsimula na ang klase ilang araw na ang nakalipas, at nasa God's Sanctuary ka kaya ayaw kitang istorbohin, sabi ni Luo Sulan. Aling paaralan ito? Tanong ng ating bida. Ito ay St. Paul, at ginamit ko ang perang iniwan mo para bayaran ang matrikula. Medyo hindi komportable si Luo Sulan dahil halos lahat ng pera ay nagastos na niya para sa paaralan niyan. Ang galing! St. Paul ang pinakamaganda sa Planet Roca maliban sa mga marangyang paaralan. Masaya ang ating bida. Wala siyang aristokratikong titulo sa ngayon at hindi niya maipapadala siyan sa isang marangyang paaralan, pero ang isang magandang pribadong paaralan ay mas mabuti pa rin kaysa sa pinagsamang sapilitang edukasyon. Pagkatapos makipag-chat sa kanyang ina, dinala ng ating bida si Hanyan sa paaralan gamit ang maglev train. Ang pasukan ng St. Paul ay halos nahaharangan ng mga pribadong eroplano, at ilan sa mga ito ay deluxe. Halos lahat ng mayayamang tao na walang pamagat ng aristokrata ay nagpadadala ng kanilang mga anak sa St. Paul. At halos lahat ng mga estudyante dito ay mula sa mayayamang pamilya. Habang sinasamahan ng ating bida ang kanyang kapatid na babae papasok sa paaralan, nakita niya ang isang matabang lalaking nasa katanghaliang gulang na bumababa mula sa isang eroplano kasama ang isang malanding babae sa kanyang tabi at isang 8 taong gulang na batang lalaki sa kanyang mga bisig. Huminto siya dahil ang matabang lalaking nasa gitnang edad ay hindi iba kundi ang kanyang tiyuhin, si Hanley. Anong ginagawa mo dito? Nagulat si Hanley nang makita ang ating bida. Dinadala siyan sa paaralan, sagot ng ating bida. Siyan ay papasok sa St. Paul. Tanong ni Hanley sa ating bida at Hanyan na hindi kumbinsido. Simula pa noong ilang araw na ang nakalipas, sabi ng ating bida at handang ihatid si Hanyan sa gate ng paaralan. Nag-isip si Hanley ng sandali at tumakbo sa harap ng ating bida. Hinawakan niya ang pulso ng ating bida at nagalit, alam ko na. Ang kuya ko ay matagal nang namamahala sa kumpanya, tiyak na maraming pera ang kanyang inimbak. Sinungaling ka, sinasabi mong hindi mo kayang makuha ang 2 milyon, habang ngayon ay gumagastos ka ng milyon para ipadala siyan sa St. Paul. Sinasabi ko sa iyo, ang perang ito ay para sa buong pamilya, tulad ng bahay. Kailangan nating hatiin ito. O ano? Ano ang magagawa mo? Malamig na tinignan ng ating bida si Hanley. Lubos na nadismaya siya sa kanyang mga kamag-anak at hindi na siya bibigay ng kahit isang sentimo pa. Panipi, Tiyo. Ngumiti ang ating bida ng may pagwawalang bahala. Well, umuwi ka na at suriin mo ang mga legal na dokumentong pinirmahan namin at tingnan mo kung may karapatan ka sa kahit anong pagmamay-ari namin.
Mula ngayon, huwag mong isipin na makakakuha ka pa ng kahit sentimo mula sa amin. Ang dahilan kung bakit agad na binigyan ng ating bida ng 2 milyon ay upang magtakda ng hangganan sa pagitan ng kanyang mga kamag-anak at ng kanyang tunay na pamilya. Para makuha ang 2 milyon, pumirma ang lahat ng kanyang mga kamag-anak sa isang dokumento na inihanda ni Ginoong Zhang na nagbigay daan upang hindi na sila makakuha ng kahit ano mula sa pamilya ng ating bida sa hinaharap. Iyan ay pandaraya. Hahanapin ko ang nanay mo agad. Paano mo naglakas loob na magtago ng pera mula sa amin? Sigaw ni Hanley ng galit. Tito, huwag mong isipin yan. May karapatan akong patayin ang sino mang pumasok ng walang pahintulot. Tumingin ang ating bida kay Hanley ng malungkot. Bata ka, paano mo maglakas ng loob? Hinampis ni Hanley ang ating bida ng galit na galit. Na may blankong ekspresyon, hinawakan ng ating bida ang braso ni Hanley at itinapon si Hanley sa kanyang sariling balikat. Sumigaw si Hanley sa sakit. Tiyo, kung gusto mong mamatay, maligayang pagdating sa aming bahay. Malamig na tiningnan ng ating bida si Hanley. Nakapamewang si Hanley, parang hindi niya kilala ang ating bida. Ang ekspresyon sa mukha ng ating bida ay nagpatakot sa kanya. Si Hanley ay isang evolver, kahit na sa pamamagitan lamang ng pag-max out sa mga primitive geno points. Hindi naman siya masyadong gumawa ng marami sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, pero isa pa rin siyang evolver. Hindi normal na ang ating bida, na hindi pa nag-evolve, ay madali siyang na-shoulder throw. Bigla na lang nagmukhang ibang tao ang kanyang pamangkin. Biglang ngumiti ang ating bida at hinayla si Hanley pataas. Sigurado akong hindi alam ng tita ko ang tungkol sa babaeng ito at sa bata. Sa tingin ko, kailangan kong kausapin siya, bulong ng ating bida, habang si Hanley ay naguguluhan pa rin sa kanyang biglaang pagbabago. Sa tingin mo ba maniniwala ang asawa ko sa'yo? Sabi ni Hanley ng galit. Di na mahalaga yan, basta't maniwala siya dito. Ipinakita ng ating bida kay Hanley ang comlink sa kanyang pulso. Pinindot niya ang video camera sa sandaling makita niya si Hanley. Ikaw. Nagulat, hinawakan ni Hanley ang comlink. Bahagyang gumalaw ang ating bida upang muling mahulog si Hanley. Tito, maaari tayong makipagkasunduan sa presyo at maibebenta ko ito sa iyo. Ngumiti ang ating bida at handang hilahin siyang muli. Ngumiti si Hanley at bigla niyang inabot ang kamay ng ating bida at handang agawin ang kanyang comlink. Hinawakan ng ating bida ang kamay ni Hanley at hinampas sa sahig at nagsisigaw tulad ng baboy. Tito, mukhang wala kang balak makipag-ayos. Kailangan ko na itong ipakita sa tita ko. Binitiwan ng ating bida ang kamay ni Hanley at humarap na aalis. Sandali, mabilis na pinigilan ni Hanley ang ating bida at kinagat ang kanyang mga ngipin. 10,000. Bibigyan kita ng 10,000 at burahin mo ito. Humakbang palayo ang ating bida, 200,000 o pupunta ako sa tiyahin ko. Sige, sige, sabi ni Hanley, naglalakad na may pile patungo sa ating bida. Salamat na lang, cash o bank transfer? Tanong ng ating bida na may bahagyang ngiti. Hindi nagustuhan ni Hanley na naglipat siya ng 200,000 sa ating bida. Sige, ngayon pwede mo na bang i-delete? Siyempre, i-delete ko ito? Pero kapag maganda ang mood ko lang, sabi ng ating bida at umalis. Batang ito, niloko mo ako. Nagalit si Hanley at itinaas ang kanyang kamao. Gayunpaman, natigilan siya nang makita ang ating bida dahil talagang nag-iwan ng malakas na impresyon ang mga galaw ng kanyang pamangkin. Tiyo, natanggap ko na ang pera mo kaya tiyak na buburahin ko ito, pero hindi ko sinabi kung kailan ko ito gagawin. Kaya mas mabuti pang panatilihin mo akong nasa magandang mood. Hinampis ng ating bida si Hanley sa balikat at huminto sa pagngiti. Bamulong siya, at saka, huwag kitang makita sa bahay ulit kundi papatayin kita. Nanginig si Hanley, at sa hindi malamang dahilan, alam niyang seryoso ang ating bida. #sick, ang batang iyon ay naging sobrang masama, murang ni Hanley habang umalis ang ating bida. Pagkatapos ihatid siyan sa paaralan, masaya ang ating bida. Sa kanyang pagbalik, nakita niya ang isang sentro ng pisikal na pagsusuri at pumasok siya, nais malaman ang kanyang kasalukuyang antas ng pisikal na kalusugan. Sa hindi pa evolved na test hall ng Physical Test Center, tiningnan ni Zhao Boshan ang A-level na nakadisplay sa virtual screen at lihim na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Upang makakuha ng A-level sa pagsusulit, ang isang hindi pa nag-evolve na tao ay dapat umabot ng higit sa 10.0 sa hindi bababa sa 100 na bagay, kabilang ang lakas, bilis, liksi, kakayahang tumalon, tibay ng kalamnan, tibay ng buto, at paggana ng mga organo.
Sa A-level na kalusugan, malaki ang posibilidad na makapasok sa isang paaralang militar, basta't hindi gumawa ng malaking pagkakamali sa pagsusulit sa pagpasok. Sa kanyang pantasya, si Zhao Bashan ay nagtapos na sa isang paaralang militar na may mga pambihirang marka at naging kapitan ng isang interstellar na barkong pandigma, nagdidirekta ng mga laban sa kalawakan at tumatanggap ng respeto at pagsamba pagkatapos ng lahat ng kanyang mga tagumpay. Hindi ako masyadong maganda sa live combat test. Kung mas maganda sana ang ginawa ko, baka na-assess ako sa AA level. Baka subukan ko ulit. Bumalik si Zhao Bashan, pero nakita niyang okupado ang testing hall na ginamit niya. Inisip ni Zhao Bashan na medyo maikli ang proseso ng pagsusuri, kaya nagpasya siyang maghintay na lang doon. Pero pagkatapos niyang maghintay ng matagal, hindi pa rin lumalabas ang tao sa loob. Ang bagal naman. Baka bobo itong taong nasa loob. Kung pumunta ako sa ibang bulwagan, tapos na ako ngayon. Medyo naiinis si Zhao Bashan pero ayaw pang sumuko. Nag-isip si Zhao Bashan at nagbayad upang obserbahan ang pagsusulit. Bigla, ang holographic na imahe ay na-project sa harap niya. Nagtataka ako kung gaano katanga ang taong ito para magtagal ng ganito. Tumingin si Zhao Bashan sa gintong figure sa holographic na imahe. Ang taong nasa larawan ay malapit ng kumuha ng huling pagsusulit, ang robot channel. Ang robot channel ang huling bahagi ng buong pagsusulit. Sa 300 talampakang mahahabang one-way na channel, kailangan talunin ang isang combat robot na may biochemical alloy shell tuwing 6 na talampakan, at ang pagganap ng mga combat robot ay lalong lumalakas patungo sa dulo. Bilang isang hindi pa nag-evolve, ang makatawid sa 180-foot line ay pass, ang 210-foot line ay good, ang 240-foot line ay excellent, ang 270-foot line ay advanced, at ang makatawid hanggang dulo ay super. Zhao Bashan ay nakakuha ng magandang marka, ngunit maaaring makapasa siya sa 240-foot line kung magbibigay siya ng mas maraming pagsisikap. Kakaiba ito. Bakit siya natagalan? Nagtataka si Zhao Bashan dahil lahat ng mga pagsusulit bago ito ay dapat tumagal ng parehong oras. Ang hindi niya alam ay na AG ating bida ay talagang kumuha ng bawat pagsusulit ng 2 beses, unang beses ng walang Beast Souls at pangalawang beses na may Beast Souls, upang malaman ang kanyang mga kakayahan sa ilalim ng iba't ibang mga sitwasyon. Kaya tumagal ng ganun ang ating bida. Sa katunayan, nakadalawang beses nang dumaan ang ating bida sa robot channel. Sa pagkakataong ito, sabay niyang tinawag ang Black Beetle Armor at Bloody Slayer at nais niyang subukan ang robot channel sa huling pagkakataon sa ilalim ng kanyang pinakamainam na kondisyon. Nang malinaw na makita ni Zhao Bashan ang gintong figure, namangha siya sa ganda ng anyo ng Bloody Slayer at Black Beetle Beast Souls. #T. Gusto ng taong ito na gumamit ng mga kaluluwa ng halimaw para sa pagsusulit sa robot channel. Pero kahit na, mahihirapan pa rin siyang makapunta sa dulo, maliban kung. Habang nag-iisip pa si Zhao Bashan, ang napakapangyarihang gintong figure ay tumakbo na patungo sa robot channel. Boom! Ang nangyari sunod ay nagpalumpo kay Zhao Bashan. Ang gintong figure ay hindi pinansin ang lahat ng mga combat robot na sumusubok na harangan siya at pinilit na dumaan gamit ang kanyang malakas na katawan. Ang combat robot, na mas mabigat kaysa sa lalaki, ay natamba kaagad. Ang gintong figure ay parang isang armored vehicle, brutal na tinatahak ang kanyang daan sa mga combat robot. Pati ang mga shell ng mga robot na gawa sa biochemical alloy ay nabasag. Walang makakapidyo sa figurang iyon. 30 talampakan, 60 talampakan, 70 talampakan, 180 talampakan, 210 talampakan, 240 talampakan. Alam ni Zhao Bashan na ang pagganap ng mga combat robot na inilagay sa likod ng 240-foot line ay lampas na sa kakayahan ng mga karaniwang hindi pa nag-evolve na tao. Ngunit sila ay winasak ng gintong figure na parang sila ay isang tambak ng mga sirang bagay. Ang robot channel na tiningnan ng karamihan sa mga hindi pa umuunlad bilang isang malupit na pagsubok ay naging madaling daan para sa gintong figure. Walang kapares na lakas, lahat ng combat robot sa channel, kasama na ang huli, ay naitaboy sa loob ng ilang segundo. Zhao Bashan ay napanganga at hindi nakabawi mula sa pagkabigla sa mahabang panahon. Nang tumingin siya sa virtual screen, nagbago na ito sa SSS level. OMG! Sino itong matinding taong ito? Nakita ni Zhao Bashan na bumukas ang pinto ng test hall at nawala na ang tao sa hall. Agad na tinugis siya ni Zhao Bashan, ngunit napakaraming tao sa sentro at wala siyang ideya kung sino ang taong iyon. Ang video. Tumakbo si Zhao Bashan pabalik sa bulwagan, nagbayad para mapanood ang naitalang video at gumawa ng kopya.
Matapos mapanood ang video ng ilang beses, pinagsisihan niya na hindi niya nakita ang pagtatanghal ng gintong figure bago ang huling pagsusulit. Biglang nagkaroon ng ideya si Zhao Boshan. Nag-login siya sa kanyang account at in-upload ang copy ang ito sa opisyal na forum at pinangalanan ito 7 feet 88 inches Robot Channel Conquered. Sa simula, hindi gaanong napansin ang video ni Zhao Boshan. Sa katunayan, napakaraming mga video online tungkol sa Robot Channel test. 7.88 segundo rin ay itinuturing na isang gimmick dahil ang mga makakapasa sa pagsusulit sa loob ng 10 segundo ay kabilang sa mga pinakamahusay sa mga hindi pa nag-evolve. Kahit ang mga bituin tulad ni Tang Xinliu ay nagawa ng matapos ang pagsusulit sa loob ng halos 10 segundo at hindi na makapagpabuti pa. Kung mayroong talagang nakatapos nito sa loob ng 7.88 segundo, tiyak na magiging isang bituin siya. Sa makatuwid, magiging imposible na ito ay ma-upload ng isang hindi kilalang account. Halos lahat ng nakakita ng pamagat ay pipiliing laktawan ang video, at maaaring mawala ito sa napakaraming bilang ng mga video. Kaunti lamang sa mga naiinip ang maglalaro ng video. Gayunpaman, ang mga nakapanood ng video ay lahat namangha sa brutal na paraan na ginamit upang makapasa sa pagsusulit at pinili nilang ipasa ang link sa kanilang mga kaibigan. Kasalukuyan, may isang tao mula sa Steel Armor Shelter na nanood din ng video at nakilala ang lalaki sa video bilang si Dollar mula sa Steel Armor Shelter. Agad na matapos niyang mapanood ang video, nag-post siya ng bagong thread na may pamagat na SSS Level, Dollar Conquered Robot Channel in 7 feet 88 inches sa seksyon ng Steel Armor Shelter. Yung Dollar na nagnakaw sa anak ng langit ng kaluluwa ng halimaw. Yung Dollar na nanakaw kay Son of Heaven ng Beast Soul. Totoo ba yung pamagat? Totoo ba ang pamagat? Ang pamagat ba ay totoo? Nabunyag na ba ang tunay na pagkataon ni Dollar? Naipakita na ba ang tunay na pagkataon ni Dollar? Ang tunay na pagkakakilanlan ba ni Dollar ay nahayag? Ang pangalang Dollar ay kilalang kilala sa Steel Armor Shelter kaya't agad na nakakuha ng maraming atensyon ang post, at marami ang nanood ng video na may pagdududa, na naging paghanga ng matapos nilang panoorin. Idol ko si Dollar. Ganyan dapat pumasa ang mga tunay na lalaki sa pagsusulit. Haha, lahat ng combat robots ay nawasak. Ang kanyang kaluluwa ng hayop ay ninakaw mula sa anak ng langit, at wala siyang halaga kung wala ang mga kaluluwa ng hayop. Si Dollar ay hindi matatalo. Idol. Idol. Ang video ay pinanood ng labis sa Steel Armor Shelter kaya't agad itong napansin ng administrator at inilagay sa front page. Sa puntong ito, ang video na ito ay naging viral sa buong alyansa, at halos lahat ng hindi pa nag-evolve ay alam na tungkol kay Dollar. Dapat peke lang yan. Walang paraan. Hindi mo ba nakita na ito ay isang opisyal na video? Hindi ito posible. Ang mga robot sa simula ay hindi ganoon kalakas, pero sobrang kahanga-hanga na naitaboy niya rin ang mga malapit sa dulo. Walang paraan, mukhang sobrang peke ito. Tiyak na ito ay binago. Kung hindi, kakain ako ng dumi. Sino ang lalaking ito? Isa sa mga pinili. Isa sa mga pinili. Ito si Dollar mula sa Steel Armor Shelter. Si Dollar ito mula sa Steel Armor Shelter. Anong Dollar? Hindi ko siya narinig. Yan ay dahil sa ikaw ay walang kaalaman. Nagbigay ng karangalan si Dollar sa buong Steel Armor Shelter. Maraming tao sa silungan ang nagkukwento sa buong Skynet tungkol sa pagnanakaw ni Dollar ng kaluluwa ng halimaw mula sa anak ng langit. Xinliu, tingnan mo ito, tinawag ng isang gwapong binata si Tang Xinliu na nag-eehersisyo. Lin Feng, ano yan? Lumapit si Tang Xinliu sa binata habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang tuwalya. Nang tingnan ang video na pinapanood ng binata, sinabi niya, 7.88 segundo, nasakop na ang robot channel. Ito ay basura. Inabot ako ng 10 segundo. Paano naman matatapos ito ng sino man sa loob ng 7.88 segundo? Pinaglaruan ni Tang Xinliu ang kanyang buhok nang walang pakialam. Abangan mo lang ito. Pinanood ni Lin Feng ang video. Walang paraan. Hindi pwede ito, sino itong taong ito? Saan siya galing? Saan siya galing? Wala akong ideya. Walang ideya. Pero ayon sa aking pagsusuri, tiyak na naubos na niya ang lahat ng Geno Points maliban sa mga Sacred Geno Points. Nag-aral din siya ng mga Advanced Hyper Geno Arts. Ang kanyang baluti at mga kaluluwa ng anyong hayop ay lahat may banal na dugo. Pinahinto ni Lin Feng ang holographic na video at nagpatuloy sa pagsusuri, mabilis at enough with the analysis. Tama na ang pagsusuri. Gusto ko lang malaman kung sino siya. Sa wakas, lahat ng mga nangungunang tao ay pumunta na sa ikalawang santuwaryo ng Diyos, at ngayon ay may pagkakataon na akong maging pangalawa sa mga pinili. At ngayon nandito pa itong guy na ito. Tang Xinliu ay kinagat ang kanyang mga ngipin.
Alamin kung sino siya. Papatayin ko siya bago pa niya masira ang aking mga pagkakataon. Linfeng nag-rolling eyes. Una, ang video na ito ay mula sa opisyal na sentro ng pisikal na pagsusuri, kaya wala kang paraan para malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Pangalawa, ang isang tao na may ganitong antas ng pisikal na kakayahan ay tiyak na nagmula sa isang kilalang pamilya o maaaring may kaugnayan sa militar. Akala mo ba'y kaya mong patayin ang isang tao na katulad niya? Ahem, nagagalit lang ako, huwag mo akong seryosohin. Nahihiya si Tang Xinliu. Sino kaya siya? Si Lin Feng ay nagkunot ng noo, nakatitig sa gintong figure sa video. Maraming nagtanong kay Lin Feng at nagtataka tungkol sa background ni Dollar. Dahil sa limitadong impormasyon na available, wala ni isa ang may ideya. May ilang tao ring sinubukang tanungin si Zhao Bashan, ang nag-post ng video. Gayunpaman, wala ring ideya si Zhao Bashan kung sino ang lalaking iyon. Kaya, ang tanging alam ng mga tao ay kumuha ng pagsusulit si Dollar sa Planet Roca. Ngunit ang paglalakbay sa pagitan ng mga planeta ay napakamaginhawa na maraming tao ang nagtatrabaho sa isang. Ngunit ang paglalakbay sa pagitan ng mga planeta ay napakakomportable na maraming tao ang nagtatrabaho pa sa ibang planeta mula sa kanilang tinitirhan. Kaya, walang nakakaalam kung si Dollar ay dumadaan lang o nakatira doon. Dagdag pa, mayroong 12 bilyong tao sa Roca, kaya imposibleng matukoy ang isang individual kahit paano.